Si Erita ay isang ordinaryong talunan hanggang sa isang mahiwagang sakuna ang Samira sa kanyang bayan at sa kanyang pamilya. Upang mailigtas sila, nag-enroll siya sa isang akademya ng mahika at nagsanay upang maging susunod na Demon King, ngunit aksidenteng nauwi sa pag-raise ng 7 pinakamalakas na mahiwagang babae sa paaralan. Nagsisimula ang kwentong ito sa isang madilim na kawalan kung saan si Erita ay balisang sinusubukang iligtas ang isang babae. Sa sumunod na sandali, nagising siya na may hawak na magandang pares ng plot armor. Ang mga ito ay kay Hajiri, pinsan ni Erita, na nakatira kasama niya mula noong sila ay bata pa. Habang nag-aalmusal, humingi ng tawad si Erita sa paghawak sa kanyang mga asset, ngunit tumanggi si Hajiri na patawarin siya. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang lumang drawing na ginawa niya tungkol sa kanila at sinabing mas mabait ito noon. Nahiya si Hajiri sa drawing at sinabihan siyang itapon ito, ngunit sinabi ni Erita na huli na dahil ito na ang kanyang foam wallpaper. Pagkalipas ng ilang minuto, habang naglalakad papunta sa paaralan, napansin ni Erita ang itim na araw at nalito. Nang sandaling iyon, isang misteryosong babae ang dumaan at sinabihan si Erita na bumalik sa kanyang katinoan, na nag-iwan sa kanya ng bahagyang takot. Pagkatapos makarating sa paaralan, ginugol ni Erita ang buong araw sa pag-iisip sa misteryosong babae hanggang sa dumating si Hajiri para samahan siya. Tinanong niya kung ang araw ba ay palaging itim, at sinabi ni Hajiri na siya ang may gusto nito. Nalito siya rito, ngunit patuloy pa rin ang babae sa paggawa ng mga dahilan at sinubukang gambolain si Erita gamit ang kanyang mga asset. Sa kabila nito, naramdaman ni Erita na may mali at nagsimulang magtanong ng maraming personal na tanong para subukan siya. Madaling nasagot ni Hajiri ng tama ang lahat. Ngunit pagkatapos, tinanong ni Erita kung bakit niya sinabing ang araw ay palaging itim, dahil iginuhit niya ito bilang pula ilang taon na ang nakalilipas. Dito, ngumiti si Hajiri na parang kontrabida at sinabing hindi niya inaasahan na malalaman niya ito ng ganito kabilis. Doon din, isang babae ang nagpaputok kay Hajiri. At pagkatapos niyang harangan ito, lumingon si Erita at nakilala siya bilang ang babaeng dumaan sa kanya kanina, at ipinakilala niya ang sarili bilang si Lelet. Pagkatapos nito, nagpa siya si Hajiri na i-cast ang veil spell at nagulat si Erita nang makita ang lungsod sa isang mapanglo na estado. Nang tanungin niya kung ano ang nangyari, ipinaliwanag ni Lelet kung paano nagpakita ang isang malaking lindol na may grabidad 3 araw na ang nakakaraan at lumikha ng breakdown phenomenon na tumupok sa buong lungsod sa kadiliman. Ito ay nag-trigger ng isang bagay sa isip ni Erita. Kaya, naalala niya ang araw na nagpakita ang madilim na araw at nilamon ang lahat. Nang malapit na siyang lamunin, binigyan siya ng tunay na Hajiri ng isang grimoire at sinabihan itong panatilihin siyang ligtas. Habang nalilitong nanonood si Erita, sinabihan siya nito na huwag siyang kalimutan at kinas bago siya dinala rin ng kadiliman. Ilang sandali pa, natupok din si Erita. Ngunit nang naisin niyang bumalik ang lahat sa dati nitong kalagayan, ang grimoire ay lumikha ng isang ganap na kakaibang mundo at nagiba bilang si Hajiri. Dahil ang isang bagay na iyon ay kayang sirain ang mundo, inilagay ni Lelet ang baril sa tabi ng ulo ni Erita at nangakong ililigtas ang buhay nito kung ibibigay niya ang grimoire sa kanya. Gayunpaman, buburahin din niya ang lahat ng kanyang mga alaala kay Hajiri upang mamuhay siya ng normal nang hindi nalalaman na mayroong mahika. Dito, tinanong ni Erita kung nasaan ang tunay na Hajiri, at sinabi sa kanya ng grimoire na siya ay nakulong sa isang puwang sa pagitan ng kanilang mga realidad. Matapos mag-isip ng ilang sandali, gumawa si Erita ng isang matinding desisyon na maging isang salamangkero upang mailigtas niya si Hajiri. Kinabukasan, nagpakita si Erita sa Royal Biblia Academy of Magic at binigyan siya ni Lelet ng isang tour bago siya isinama para sa isang pagpapakilala sa klase. Nang biglang nagtanong ang isang babaeng nagngangalang Selina para sa babaeng gusto ni Erita, inamin niya na mahilig siya sa malalaking plot armor. Pagkatapos ay tinanong ni Selina kung siya ba talaga ang lumikha ng isang buong mundo dahil tanging mga salamangkero na may ranggong Demon Lord lamang ang maaaring gumamit ng ganitong mahika. Nang sumagot si Erita na parang walang malaking problema, nabaliw ang buong klase at sinabing siya ang susunod na kandidato para sa Demon Lord. Sa loob lamang ng ilang oras, mula sa pagiging bagong estudyante ay naging sikat na kandidato siya. Kaya, dinala siya ni Lelet sa punong guro upang makita ang punong guro.
Matapos balewalain ang insidente, tinanggap ng punong guro na si Beblia si Erita sa akademya at ipinaliwanag kung gaano sila kadedikado sa pagsasanay ng mga salamangkero. Pagkatapos ay tinanong ni Erita kung ang pagiging isang salamangkero ay makakatulong sa kanya na mahanap si Hajiri. At pagkatapos sabihin na kaya nito, sinabihan siya ng punong guro na bumuo ng isang grupo ng mga babae na tinatawag na Trinity Seven dahil bawat isa sa kanila ay dalubhasa sa kanilang uri ng mahika. Lumabas na isa rin sa kanila si Lelet. Ngunit nang tanungin ni Erita kung bakit, ang tanging naalala ng punong guro ay kung gaano kaganda ang hitsura ng kanyang mga plot armor. Palabas, nakasalubong ni Erita ang isang ninja na nagngangalang Livy, at sinabi ni Lelet na isa ito sa Trinity Seven. Pagkatapos ay ipinakita nila sa kanya sina Akiyo at Mira, ang dalawang pinakamalakas na babae sa Trinity Seven. Nang gabing iyon, pagpasok niya sa banyo ng mga lalaki, nagulat siya nang makita ang isang babae na kamukha ni Hajiri. Kaya, natarante siya at tumakbo palabas si Erita. Pagkatapos ay nakita niya si Lelet at sinabi rito ang kanyang nakita, ngunit sinabi ni Lelet na nakilala niya si Aren, isa pang miyembro ng Trinity Seven. Matapos siyang sabihan na magbihis, pinagalitan niya si Aren dahil sa pagpunta niya sa banyo ng mga lalaki, ngunit nanatiling kalmado si Aren. Sa klase kinabukasan, napansin ng lahat si Aren na nakakatakot na nakatitig kay Erita, at tinanong din niya si Lelet kung bakit ito nangyayari, ngunit wala siyang ideya. Nagpatuloy ang kabaliwan na ito pagkatapos ng klase, kaya tumungo si Erita sa banyo ng mga lalaki para iwasan si Aren, ngunit pumasok pa rin ito. Nainas, umalis siya at sa wakas ay tinanong kung bakit hindi niya siya hinayaang mawala sa kanyang paningin. Noong una ay sinubukan ni Aren na magpakawalang alam sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya ng mga biro, ngunit humingi ng seryosong paliwanag si Erita, kaya sinabi niyang binabantayan lang niya ang bagong kandidato ng Demon Lord dahil plano nitong pakasalan ito. Nabigla, tinanong ni Erita kung ano ba talaga ang pinagsasabi niya, ngunit umalis siya at sinabing maiintindihan din niya kalaunan. Pagkatapos, bumalik si Erita sa kanyang silid at nakita ang mga babae na naghihintay sa loob habang inamin ni Selina at Livy na pinuntahan nila siya. Sinabi ni Lelet na gusto lang niyang bantayan ang mga babae. Sinimulan ni Selina sa pamamagitan ng pagtatanong kung sino ang babaeng gusto niya, ngunit iniwasan ni Erita ang tanong na ito sa pamamagitan ng pagsasabing gusto niya ng pritong manok. Pagkatapos ay tinanong ni Livy kung kakain ba siya ng isa na hinaluan ng love potion, at madaling pumayag si Erita dahil interesado rin siya sa pakiramdam. Matapos ipaalala sa kanya na maaari siyang maging isang halimaw na uhaw sa pag-ibig, tinanong ni Livy kung sino ang una niyang pipiliin. At sinabi niya na dapat itong maging pinakamaganda na babae na si Lelet. Nang matapos iyon, hiniling ni Erita sa kanila na tulungan siyang matuto ng higit patungkol sa mga salamangkero. Sa halip na seryosohin ito, ipinalarawan ni Livy at Selina kay Lelet bilang isang masamang guro na sabik sa kanyang rocket launcher. Nang sumunod na sandali, tinanong ni Erita kung ano ang grimoire, at tinawag ito ni Lelet na Astel Codex, isang makapangyarihang artifact na kilalang may kaalaman sa ibang mundo. Nagulat si Erita nang marinig ito at napagtanto na maaaring ito ang kailangan niya upang mailigtas si Hajiri. Sinubukan ni Lelet na ipaliwanag kung paano pumipili ng mga tema ng pananaliksik ang mga salamangkero, ngunit bigla silang nahulog sa isang madilim na silid at napunta ang mukha ni Erita na nalulunod sa plot armor. Matapos ang isang mainit na sampal na nag-reset sa kanyang utak, sinubukan niyang maghanap ng labasan, ngunit walang gumana. Kaya, sinabi sa kanya ng mga babae na ito ay tiyak na isang hadlang. Nalito muli siya. Kaya, sinabi sa kanya ng Codex na isipin ito bilang isang mas maliit na bersyon ng mundong nilikha niya. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano sila makakaalis dahil marami na siyang alam, ngunit sinabihan lamang siya ng babae na tumingin sa paligid bago makatulog. Nang sumunod na sandali, binasag ni Erita ang isang pinto sa dingding at sinabing ang pag-uugali ng hindi makatwiran ay maaaring maging susi sa pagtakas. Sumang-ayon ang mga babae at kalaunan ay sumama sa kanya upang maghanap kahit saan maliban sa mga pahiwatig. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali ng paghahanap, nagpa siya si Erita na sumuko. Sinabi ni Selina na hindi ito isang opsyon dahil walang banyo sa harang na ito. Sa una ay hindi naintindihan ni Erita at nangakong mananahimak, ngunit napansin nila na si Lelet ay pumipiyok na parang tubo na sesabog.
Sa wakas ay napagtanto ni Erita ang panganib na kanyang kinalalagyan at nataranta. Ngunit habang patuloy na pumipiyok si Lelet, nagpa siya ang kanyang panloob na kakatuwang personalidad na masiyahan sa palabas. Sinubukan din ng mga babae na manood, ngunit pagkatapos ay nabara rin ang pantog ni Livy. Bago pa makatugon si Selena, gumamit si Livy ng hypnosis upang bawain din ang kanyang pantog. Naiwan silang tatlo na nahihirapang pigilan ito habang sinusubukan ni Erita na maghanap ng solusyon. Ilang sandali pa, gin-icing niya ang codex at biglang nagsimulang umakto na parang ngayon lang niya nalaman ang lahat. Matapos ding sabihin ng mga babae na madali itong lutasin, tinanong ng codex kung paano nila nalaman ang tungkol sa mahiwagang pinagmumulan sa ilalim ng kama. Agad na binaligtad ni Livy ang kama at pagkatapos ilantad ni Selena ang magic source, sinira ito ni Lelet. Habang agad silang tumatakbo palabas para magbanyo, pinuri ng codex si Erita sa paggawa ng trick at nag-isip kung aling athema ang pipiliin niya. Nalilitong tinanong ni Erita kung ano ang athema, at ipinaliwanag ni Hajiri na ito ang pinipili ng isang mage student bilang kanilang research team. Matapos magpasalamat sa kanya para sa salita, tinanong ni Erita si Aren kung siya ang dahilan sa likod ng harang, at madali niyang inamin bago nagtanong kung bakit hindi siya naiinis. Sinabi ni Erita na napanood niya ang tatlong babae na pumipiyok ng walang fan subscription. Dahil dito, inalok ni Aren na bigyan siya ng isang espesyal na palabas, ngunit nagulat siya at sinabihan siyang itago ito. Pagkatapos ay tinanong ng codex kung bakit siya palaging tensyonado kapag kasama si Aren. At pagkatapos niyang sabihin na tila pareho ang hitsura niya kay Hajiri, naging mausisa si Aren tungkol sa codex at ipinakita ito ni Erita sa kanya. At habang nagsisimula silang magkasundo, humingi si Aren ng mas malapitan na pagtingin, kaya ibinigay niya ito sa kanya. Muli niyang tinanong kung bakit niya isinara ang kanyang silid. At nang ipaalala niya sa kanya na siya ang kandidato para maging Demon Lord, tinanong ni Erita kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi lang ni Aren na siya ang magiging boss ng mga babae, ngunit nalilito pa rin si Erita at humingi ng mas mahusay na paliwanag. Sa sumunod na sandali, sumulpat ang punong guro sa bintana, kaya iminungkahi ni Erita na makipag-usap sila sa isang taong may gumagana pang utak. Pagkalipas ng ilang minuto, sumama si Lelet sa kanila at nagulat nang marinig na si Aren ang lumikha ng harang na iyon. Ipinaliwanag ni Aren na plano ng punong guro na pilitin si Erita sa isang sitwasyon kung saan lilikha siya ng isa pang breakdown phenomenon. Agad na nagpa siya si Erita na tapusin ang lalaki, ngunit sinabihan siya ni Lelet na huwag mag-alala dahil itinapon na siya nito sa incinerator. Pagkatapos ay tinanong niya si Aren kung bakit nila pinaghihinalaan na kaya niya itong gawin muli. Kaya pinahawak ni Aren kay Erita ang isang mahiwagang bagay na naglalabas ng kanyang buong kapangyarihan. Napagtanto ni Lelet na ito ay isang breakdown phenomenon, at ipinaliwanag ni Aren kung paano isinasara ng codex ang halos lahat ng kapangyarihan ni Erita. Gayunpaman, habang tumitindi ang phenomenon breakdown, nag-alala si Lelet at sinabi kay Aren na masyadong mapanganib ito, ngunit iginiit ni Aren na kailangan itong makomplito ang kanyang athema. Sa sumunod na sandali, natakot din sina Selena at Livy sa phenomenon breakdown. Kaya nagpa siya si Lelet na tapusin si Erita, ngunit pinigilan siya ni Aren at sinabing asawa niya ito. Ipinaalala sa kanya ni Lelet na ang buong planeta ay nakataya dito, ngunit sinabi ni Lelet na isang karapat-dapat na sakripisyo rin ang makita kung ano ang nasa labas ng kanilang nasasakupan. Sa sandaling iyon, dumating sina Mira at Akiyo, na ikinagulat ni Lelet dahil dapat ay nasa isa na silang misyon na malayo sa akademya. Matapos sabihin ni Akiyo na madali nilang natapos ang misyon, napansin ng mga babae na ang kanyang mga kapangyarihan ay nagpahinto sa phenomenon breakdown. Sa sumunod na sandali, sinabi ni Mira kay Akiyo na tapusin si Erita, at agad siyang sumugod upang magpatama ng isang malupit na sipa. Pagkalipas ng ilang araw, nagtatrabaho si Erita sa isang beach house kasama si Aren bilang parusa sa halos pagsira sa buong akademya. Ipinaliwanag ni Lelet na ito ang pinakamaliit na magagawa nila upang mabayaran ang mga pinsala at pinagbawalan din sila sa anumang mahiwagang eksperimento. Nang tanungin ni Erita kung bakit kinailangang pumunta ang buong paaralan sa pribadong islang ito, ipinaliwanag ni Lelet kung paano ito ginawang magagamit ng punong guro dahil kailangan niyang ayusin ang akademya ng mag-isa at nagulat si Erita dito.
At matapos sabihin ni Lilith na ang talunang punong guro ay talagang makapangyarihan, pumasok si Livy kasama si Selena at sinabing isa siya sa nangungunang 5 salamangkero sa planeta. Pinuri ni Erita ang kanilang mga swimsuit at nang tanungin ni Livy ang kanyang mga saloobin tungkol sa mga flat asset ni Selena, naging insecure ang blonde na babae. Gayunpaman, habang patuloy silang nag-uusap tungkol sa mga plot armor, bigla nilang inilantad ang mga asset ni Lilith. At pagkatapos natitigan ang mga ito, hiniling ni Erita na pakasalan siya. Natural, tumanggi si Lilith at sinabihan silang tumigil sa pag-arte ng nakakatakot. Ngunit naalala ni Erita na nakakita siya ng isang bagay na mas maganda pa kaysa sa kanyang swimsuit. Habang agad na nagbanta si Lilith na wawasakin ang kanyang utak ng bala, naalala niya noong sinabi ni Mira kay Akiyo na tapusin siya. Pagkatapos ng sipa, tila nabura na si Erita. Ngunit nang tumalikod na ang mga babae upang umalis, lalong lumakas ang breakdown phenomenon. Nalito silang lahat at napagtanto na kahit papaano ay nakaligtas siya sa pag-atake, ngunit wala silang ideya kung nasaan siya. Samantala, nagising na lang si Erita sa isang dimensyon ng panaginip kung saan napapaligiran siya ng mga nota ng musika hanggang sa makakita siya ng isang kulay rosas na pinto. Pagkabukas nito, nakita niya ang isang babae na nagngangalang Yui, na bumati sa kanya na parang isang nakatatandang kapatid. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Erita kung nasa kakaibang bersyon ba siya ng langit. Ngunit ipinaliwanag ni Yui na hinayla siya nito papunta sa dimensyon bago pa man siya tuluyang mapaslang ng sipa ni Akiyo. Gayunpaman, ipinakita ni Yui sa kanya na ang buong paaralan ay patuloy pa ring nasa siren ng kanyang breakdown phenomenon. Habang nag-aalala si Erita, nakita ni Selena ang isang grupo ng mga estudyante na nilalamon ng kadiliman at tinanong si Livy kung paano niya nagawang kumilos ng kalmado sa kabila nito. Matapos aminin ni Livy na malapit na siyang mabasa ang sarili, bumalik sila sa klase kung saan lumikha sina Akiyo at Lilith ng hadlang upang makaligtas sa fenomenong iyon. Nang mga sandaling iyon, desperado na si Erita na makahanap ng solusyon. Kaya, sinabihan siya ni Yui na piliin ang Athena dahil ito lang ang paraan para makontrol ang kanyang mga kapangyarihan. Matapos niyang ilista ang 7 deadly sins at ipaliwanag kung paano pumili ng Athena, pinag-isipan niya ito at sa wakas ay nakapagdesisyon na kung ano ang pipiliin. Pagkatapos ay humingi siya ng tulong kay Yui at hiniling na ibalik siya. Sa sumunod na sandali ay bumalik na siya sa klase, at agad siyang gustong saktan ni Mira. Ngunit sinabihan siya ni Akiyo na bigyan siya ng pagkakataong ayusin ang mga bagay-bagay. Matapos siyang pumayag, sinabihan ni Erita ang codex na pinili niya ang panuntunan bilang kanyang Atma, at inactivate nito ang Megas Mode para matulungan siyang kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan. Kasabay nito, inutusan ni Erita na maglaho ang lahat ng umiiral na mahika. At sa wakas ay natigil nito ang breakdown phenomenon, ngunit inalisan din nito ang lahat ng mga babae ng suot dahil lahat sila ay nakasuot ng Magus Mode outfits para magamit ang kanilang mga kapangyarihan. Nagulat silang lahat nang makitang suot pa rin ni Mira ang kanyang damit. Kaya, ipinaliwanag niya kung paano siya pinrotektahan ng kanyang harang at umalis bago pa man mabunyag ang asset niya kay Erita. Bumalik sa kasalukuyan, nasa sabik si Selena na marinig ang lahat tungkol sa kanyang sukdulang kapangyarihan, ngunit halos wala siyang alam tungkol dito. Nang sabihin sa kanya ni Lilith na itigil na ang pagyayabang tungkol dito, hinawakan ni Livy ang kanyang mga plot armor at nabighani sa kanilang malambot na tekstura. Nasa sabik din si Erita na panoorin si Lilith na pumipiyok, ngunit pagkatapos ay nagalit siya at halos sunugin ang buong beach house. Pagkalipas ng ilang minuto, nasa tabi ng tubig si Erita kasama si Selena, tinatanong kung gusto ba talaga niyang makita ang magagandang bagay. Nang sumagot siya ng oo, sinubukan niyang ibaba ang kanyang trunks, ngunit pinigilan siya nito at sinabing ang kanyang mga kapangyarihan ang tinutukoy niya, hindi ang kanyang trunk ng elepante. Nadismaya si Erita dito, ngunit pagkatapos ay nagpakita ang codex sa kanyang leeg at agad na nakilala si Selena bilang ang takot na babae na halos mabasa sa kanyang sarili noong isang araw. Nahiya si Selena, ngunit hiniling pa rin niyang makita ang kapangyarihan ni Erita, kaya inactivate niya ang Magus Mode para ipakita ito sa kanya. Nang sumunod na sandali, ginamit ni Selena ang kanyang mga kakayahan para igapos siya at ipinaliwanag kung paano ito gumagana bago nagpasya si Erita na gamitin ang kanyang ultimate technique para makawala. Gumana ito, ngunit napunit ang mga plot cover ni Selena sa proseso, at napansin ni Mira,
na nanunood kasama si Akiyo, na si Erita ay labis na uhaw ang ugali. Nang gabing iyon, ikinwento ni Selena kay Livy ang lahat tungkol sa trauma na tiniis niya bago pa man nila marinig sina Erita at Lelet na gumagawa ng mga kaina-hinalang tunog sa loob ng silid. Pareho silang sumang-ayon na malamang na nakumbinsi siya ni Erita na tuluyan nang mawala ang kanyang V-card. Ngunit habang patuloy silang nagchichismisan, binuksan ni Lelet ang pinto at inatake silang dalawa. Ilang sandali pa, tinanong nila kung ano talaga ang nangyayari. Kaya ipinaalala sa kanila ni Erita na siya ay naging isang salamangkero, na nangangahulugang maaari na niyang simulan ang kanyang misyon na iligtas si Hajiri. Habang papunta sa paliguan, ipinaliwanag ni Lelet ang nangyari kay Hajiri habang isinusulat ito ni Selena at humihingi ng karagdagang detalye. Matapos ipaliwanag ni Lelet na kailangan muna niyang makilala ang lahat ng Trinity 7, napagtanto ni Erita na 6 na pala sa kanila ang nakilala niya. Kaya tinanong niya kung sino ang ikapito. Habang sinasabi ni Lelet na bigla siyang nawala bago pa man siya dumating, biglang nanlamig si Selena, na parang may alam siya. Gayunpaman, hindi ito napansin ni Erita at nagpas siyang mag-focus sa paggugol ng oras kasama ang taong nakilala na niya. Ilang sandali pa, pumasok siya sa banyong pinaghalong palikuran at nadismaya dahil lahat sila ay nakasuot ng swimsuit. Agad siyang pinagalitan ni Mira dahil sa kawalan ng hiya, at matapos bantaan ni Akiyo na sasampalin ang mukha nito, lumabas si Mira at tumangging makiligo sa kanya. Napansin ni Erita na ang cute talaga ng babae bago umupo sa tubig para makipag-usap sa iba. Sa sumunod na sandali, iminungkahi ni Selena na pag-aralan kung paano gamitin ang kanyang magic displacement skill sa isang target sa isang pagkakataon. Para gumana ito, kailangan niyang mag-materialize ng isang uri ng armas para magamit ang kanyang mahika. Kaya, humingi siya ng baril kay Lelet. Tumanggi si Lelet at sinabing hindi ito posible dahil gumagamit siya ng ibang athima para magamit ang kanyang mahika at magamit ang baril. Humiling pa rin si Erita ng pagkakataon, ngunit tumanggi siya at sinabihan siyang gumugol ng kaunting oras sa pagbabasa dahil ang gayong mahika ay hindi biro. Nang sumunod na sandali, yumuko si Erita at nagmakaawa na pumayag siya dahil kailangan niya ang lahat ng tulong na makukuha niya para mailigtas si Hajiri sa lalong madaling panahon. Nagulat si Lelet dito, kaya pumayag siya. Ngunit nang masigla siyang niyakap nito, nag-iwan ito ng umuusok na marka ng kamay sa mukha nito. Pagkatapos ay inactivate niya ang athima para makagawa ng isang maliit na pistola. At pagkatapos makinig kung paano niya ito ginawa, sinabihan ni Erita ang codex na gayahin ito. Sa loob ng ilang segundo, inactivate nito ang parehong skill, at natuwa si Erita. Ngunit kinuha ni Lelet ang baril at sinabing imposible ito dahil ang kanyang athima ay ibang-iba sa kanya. Dahil dito, napagtanto ng lahat na maaaring gamitin ni Erita ang anumang uri ng mahika na gusto niya. Habang ginagawa pa ang akademya, tumungo sina Erita at Lelet sa klase habang hindi pa rin naniniwala si Erita na kaya niyang kopyahin ang mahika ng ibang mga salamangkero. Idineklara niya ang kanyang sarili bilang isang mahusay na bida na kayang gamitin ang lahat ng mahika, na ikinagalit ni Lelet. Lubos siyang nagyayabang sa kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na kinokopya lamang niya ang mga pangunahing kaalaman at kailangan niyang magsaliksik pa. Ngunit habang papasok sila sa klase, nadatnan nilang lahat ng mga estudyanteng nawalan ng malay na parang may matinding hangover. Sinubukan ni Erita na gisingin si Selena, ngunit mas magtatagumpay siya sa pagsisikap na gisingin si Snorlax. Iminungkahi niya na nibo-boycott ng mga estudyante ang klase ni Lelet, at bigla na lang dumating si Livy at binanggit ang tunay na dahilan ng gulo. Ilang minuto ang lumipas, sa opisina ng punong guro, ibinahagi ng punong guro kina Erita at sa Trinity 7 ang tungkol sa breakdown phenomenon na nagpawala ng malay sa lahat ng estudyante maliban sa mga may malakas na mahika. Handa nang gamitin ito ng punong guro at ni Erita bilang kanilang malaking pagkakataon upang magsaya kasama ang mga natutulog na dilag, ngunit hindi ito tinanggap ni Lelet. Samantala, nagpasya si Mira na sasamahan niya si Akiyo upang harapin ang breakdown phenomenon, ngunit tinanggihan niya ang mungkahi ng punong guro na makipagtulungan, mas pinili na lang niyang makipagtulungan kay Akiyo. Tinanong ni Erita kung ano ang nangyayari sa kanya at nagtaka kung umibig ba ito sa kanya or ano, ngunit hiniling ni Aren sa kanya na huwag magmadali at magsimulang magmukhang isang Riz Lord.
Sinabihan siya ni Lelet na mas ilantad ang sarili paminsan-minsan, ngunit mali ang pagkakaintindi niya rito at inakala niyang ang ibig niyang sabihin ay ang pagpapakita ng sarili lampas sa kanyang banal na kasuotan. Ngunit agad itong pinatigil ni Lelet. Tinanong ni Lelet ang punong guro kung ano talaga ang nangyayari, at isiniwalat niya na mayroong isang magical leak sa ilalim ng akademya at iyon ang sanhi ng kaguluhan, na nag-iwan sa mga babae na mabilis na napagtanto na si Yui ang nasa likod nito. Hindi na matandaan ni Erita ang mukha nito, ngunit naalala niya ito sa pamamagitan ng katawan nito, na naging dahilan upang si Lelet, isang selosang tao, ay tumingin sa kanya sa gilid. Nagpatuloy ang punong guro sa masamang balita, na sinasabing si Yui ay nakatira sa piitan sa ilalim ng paaralan at ang kanyang mahika ay nag-ulo matapos maapektuhan ng mahika ng Demon Lord ni Erita, na sa tingin niya ay may pananagutan. Nagulat si Erita na ang kanilang paaralan ay may piitan, at sinabi sa kanya ng punong guro na hindi ito magiging isang paaralan ng mahika kung wala ito. Mamaya sa gabi, ang grupo ay pumasok sa isang kakaibang baluktot na labyrinth, at si Erita ay medyo nabigla sa kakaibang lugar. Habang tinatahak nila ito, ipinaliwanag ni Lelet na ang labyrinth ay normal, ngunit ang kakaibang mga vibes ay dahil sa malamang na paggising ni Yui. Si Yui, isang salamangkero mula sa mundo ng panaginip, ay nasealed dito dahil sa kanyang baliw na cardinal level na mahika, pangalawa lamang sa punong guro. Napakalakas ng kanyang mahika na maaari kang makatulog. Kung hindi sila mag-iingat, kaya niyang patulugin ang mundo na parang isang walang katapusang Tsukiyomi. Lalong nakonsensya si Erita, iniisip na nawalan ng kontrol si Yui sa kanyang mga kapangyarihan pagkatapos ng kanilang unang pagkikita, habang tinitiyak naman ni Lelet na kaya nilang ayusin ito. Gusto ni Livy na magpatuloy bago harapin ni Namira at Akiyo ang sitwasyon. Iminungkahi rin ni Livy na lumipat sila sa Magus mode dahil malapit nang maging totoo ang mga bagay-bagay. Naglakad sila sa isang maliwanag na pasilyo at kalaunan ay nakatagpo ng isang grupo ng mga demonyong anino mula sa breakdown phenomenon. Ipinaliwanag na sila ay mga nilalang mula sa ibang dimensyon na umiiral lamang upang ubusin ang mahika at ang mga gumagamit nito. Sinubukan ni Erita na magpatawag ng baril, ngunit siya at ang kanyang manuskrito ng Astel ay tuluyang nawalan ng laman. Pagkatapos ay lumikha si Aren ng harang bago tuluyang nagawa ni Erita na magpatawag ng larwang baril. Nang sinubukan niyang gamitin ito sa mga anino, walang nangyari. Nagalit siya at inihagis ang baril, na nagresulta sa pagkansela ng Magus mode ni Lelet at Aren, pati na rin sa pagbasag ng harang ni Aren at pagpapakita ng sining lampas sa kanilang mga panloob na kasuutan. Habang papalapit ang mga demonyo, natalo silang lahat ni Livy sa isang nakakasawi na galaw. Habang patuloy silang lumalapit, pinag-usapan ng grupo ang baliw na kapangyarihan ni Livy, sinasabing isa siya sa pinakamalakas na salamangkero sa mundo at ang katotohanan na nakatali siya kay Yui sa ilang paraan. Pagkatapos ay naglakad ang grupo sa isang madilim na bahagi ng labyrinth nang biglang may maramdaman sina Lelet at Erita na may humahawak sa kanila. Mabilis na nagcast si Aren ng light spell, na nagpapakita na maliliit na shadow demons lamang ang naglalaho sa sandaling madikitan sila ng liwanag. Bilang copycat ninja, hiniling ni Erita sa codex na kopyahin din ang spell, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi pa ito tapos. Tila, may ilang mga kondisyon na kailangan muna niyang matugunan. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, napagpasyahan ni Aren na dahil nakita ni Erita ang kanyang mga ipinagbabawal na asset, nagcast siya ng protective spell kay Erita dahil ayaw niyang mapunta sa kanya ang anumang uri ng kasamaan. Nagpasalamat siya sa kanya at sa pagkakataong iyon ay ngumiti siya. Habang patuloy na nilalabanan ng Trinity 7 ang mga demonic shadow, sinimulan ng mga babae na ipaliwanag ang mga pangunahing kaalaman sa mga grimoire at spell kay Erita. Tila kailangan ang kanyang mahika upang iligtas si Yui. Nakarating ang grupo sa huling antas, ngunit biglang sumulpat si Namira at Akiyo. Nagsimulang lumapit ang mga miyembro ng seguridad ng grimoire kay Yui, ngunit sinubukan ni Erita na kumbansihin silang huwag siyang burahin. Hindi iyon tinatanggap ni Mira, at nagbanta siyang buburahin na lang si Erita. Doon pumasok ang babae na si Livy upang pigilan sila habang hinahanap ni Erita at ng iba pa si Yui. Nang lalong maging kakaiba ang tensyon sa pagitan ni Akiyo at Livy, aksidenteng nakita ni Erita ang mga banal na kasuotan ni Mira, at siya ay nahiya. Nang marating nila ang silid ni Yui, tinamaan sila ng matinding mayasma na nagmumula sa isang dragon na nagbabantay kay Yui.
Agad na napansin ni Erita na iba ang hitsura ni Yui, at ipinaliwanag ni Aren na nakita niya ito sa kanyang perpektong anyo sa mundo ng panaginip. Bago pa man sila makakilos, nagising ang dragon at bumagsak si Erita na muling sumibol ang mga pakpak dahil ang kanyang mahika ay sumasalamin sa nilalang. Nagsimulang umatake ang dragon at nang mukhang mabilis na magtatapos ang anime, dumating si Namira at Akiyo sa tamang tiyempo. Nataranta silang lahat dahil iniisip ni Livy na nasa panganib siya or kung ano paman, ngunit bigla siyang lumabas at isiniwalat na nakipagkasundo na siya sa seguridad ng grimoire para harapin ang dragon. Habang pinipigilan ng Trinity 7 ang halimaw, tinulungan ni Livy si Erita na patatagin ang kanyang mahika, pagkatapos ay ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa kanyang kasaysayan kay Yui. Pagkatapos nito, sumabak si Livy sa laban, at sinimulang turuan ni Lelet si Erita kung paano gamitin ang kanyang mahika. Gayunpaman, binalaan siya ni Lelet at ng Codex na ang paggamit ng Outer Alchemac ay maaaring gawing mas malakas siya kaysa sa dragon. Nataranta siya noong una, ngunit sa huli ay nagpasya siyang gawin ito. Binigyan siya ni Livy ng isang pep talk tungkol sa pagtawag ng baril, kasama ang isang kiss sa kanyang daliri para sa karagdagang mahika. At dahil doon, natupad ni Erita ang pagtawag, napaslang ang dragon, at nailigtas ang araw. Matapos maging maayos ang lahat, isang medyo kawili-wiling Yui ang nagising, napagtanto niyang napapaligiran siya ng grupo. Nang makita niya si Erita, niyakap niya ito, na lubos na ikinagulat ni Lelet. Samantala, iniisip ni Livy ang potensyal ni Erita at medyo naging mausisa sa kung ano ang maaaring gawin nito sa hinaharap. Kinabukasan, nagising si Erita at nagulat dahil parehong natutulog sina Yui at Aren sa kama nito suot ang kanilang plot suit. Hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin, ngunit dumating si Lelet upang ihatid siya, ngunit namangha rin siya nang makita ang sitwasyon. Sinubukan ni Erita na maging maayos ang usapan at hiniling kay Lelet na sumama sa kanila, na halatang hindi niya nagustuhan. Mamaya habang nasa klase sa gym, nakita ni Erita ang mga babae na nakasuot ng kanilang gym uniform at pinagmasdan ang lahat ng kanilang mga kurbe na bigay ng Diyos, na siyang nakakaakit sa kanya, lalo na ang kina Yui at Aren, na pawang cute at mapagmahal sa kanya. Naroon din si Lelet, ngunit hindi siya gaanong nakakakuha ng atensyon, kahit na ang kanyang napakalaki na mga asset ay nakakakuha ng atensyon. Nalungkot si Aren na ang kanyang mga asset ay hindi kasing laki ng kay Lelet. At nang sandaling iyon, dumating si Namira at Akiyo, at tinawag ni Mira si Erita na isang basura habang hinihiling kay Akiyo na paalisin siya. Pagkatapos ay umupo si Mira sa tabi ni Yui at binalaan siya na kahit na naayos na ang huling gulo, binabantayan pa rin siya at si Erita ng mga security ng grimoire dahil sa kung gaano sila kadelikado. Bigla na lang, huminto si Selina at nagbiro na ang Trinity 7 ay nag-aaway para kay Erita, at kumuha ng ilang litrato. Siyempre, itinanggi ito ni Lelet, ngunit nang gawin niya ito, huminto rin si Livy, at sumabak sa isang labanan kay Akiyo. Nagulat si Lelet habang nagsimulang gumamit ng mahika ang dalawa, at nagpasya si Aren na sumali, dahil gusto niyang patunayan ang kanyang sarili na karapat-dapat na maging asawa niya. Ayaw ni Yui na maiwan, kaya nag-transform din siya sa kanyang Magus mode. Tuwang-tuwa si Selina na makita ang Magus mode ni Yui at ang mahika ng Arc Symphony sa unang pagkakataon, kaya kinuhanan niya ng litrato ang bawat isa. Tinanong niya kung bakit ayaw sumali ni Lelet sa laban, sinabing kukunin niya si Erita mula sa kanya, na siyang nagpapula sa kanya. Inihayag ni Aren na nangyayari ang lahat ng ito dahil sa kanyang malalaking mga asset, at nagpasya si Yui na mag-transform, na nagcast ng isang cardinal level spell, na lalong nagpalole sa sitwasyon. Sunod na alam ni Erita, nasa kwarto siya ni Yui, kung saan sinalubong siya ng isang dream form ni Yui na may hawak na malaking teddy bear. Tinanong niya ito kung gusto ba siya nito ng ganito, at sinabi ng matapang na talunan na maganda ang itsura niya bilang isang mayamang loli, na siyang nagpatawa sa kanya. Habang natutulog ang iba, si Mira lang ang nanatiling gising, gamit ang kanyang gyroscope para ipakita ang mahika ni Yui bago umalis. Naaalala niya ito bilang ang nag-alis sa kanya ng suot para makita ng mundo ang bawal, ngunit ipinaliwanag nito na naiwasan lamang niya ang maruming orasayo nito pabalik sa kanya, idinagdag na masyado itong marumi at wala siyang pagnanais na patawarin siya bago mawala. Ngayong sila na lang dalawa, sinubukan ni Yui na ikis si Erita, ngunit nabalisa ang bida at sinabing kailangan nilang mas makilala ang isa't isa, na medyo ikinainis niya.
Nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanyang etma at kung paano wala talaga siyang matalik na kaibigan. Gayunpaman, iminungkahi ni Erita na dapat silang maging magkaibigan, na ikinatuwa niya. Nag-alok pa siya na tulungan siyang pag-aralan ang etma, na ikinatuwa niya. Sinabi niya sa kanya na dahil magkaibigan na sila ngayon, mayroon na siyang ganap na access sa mga plot armor nito at maaari niyang guluhin ang mga ito sa anumang paraan na gusto niya. Siyempre, ikinatuwa niya ito. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anuman, pinigilan siya ni Lelet, ang kanyang personal na pulis, kahit nasa mahimbing na pagtulog. Nagpa siya silang umalis ngunit bago sila umalis, kinas ni Yui ang kanyang pisngi at muling nagpasalamat sa pagliligtas sa kanya. Bumalik sa totoong mundo, sina Erita at Yui ay natutulog pa rin. Ngunit nalaman ng ibang mga babae na nakilala na ni Erita ang 6 sa Trinity 7. Ang huli ay hindi pa rin matukoy, ngunit umaasa si Selina na mababago ni Erita ang mga bagay-bagay dahil nailigtas niya ang kanilang kaibigang si Yui. Nang gabing iyon, abala si Mira sa pag-iisip kung paano maligo nang bigla siyang gulatin ni Akio. Pagkatapos, nagpahinga sila sa paliguan at nag-usap tungkol sa breakdown phenomenon at sa kandidato ng Demon Lord. Maya-maya, habang may bagyo, isang hindi pamilyar na babae na kamukha ni Selina ang naglalakad sa mga pasilyo, walang pakialam habang nababasag ang mga bintana sa paligid niya. Kinabukasan, nagtipon ng mga estudyante upang tingnan ang nangyari kagabi, at dumating din si Erita sa pinangyarihan. Ikinwento sa kanya ni Lelet ang lahat ng nangyari, sinasabing may pumasok sa akademya, at inakala ng seguridad ng Grimoire na kasalanan niya ito dahil sa mga bakas ng breakdown phenomenon. Nang sandaling iyon, dumating si Yui at itinanggi ang kanyang pagkakasangkot, na inaangkin na ang kanyang breakdown phenomenon ay magpapatulog sa lahat, hindi magdudulot ng pinsala. Pumasok si Mira at Clean Arrow sina Erita at Yui, ngunit idinagdag niya na ang mahika ay parang katulad ng nasa library. Nagtanong sina Erita at Yui tungkol sa library dahil natutulog si Yui sa buong insidente. Sinabi ni Livy na mayroong isang nakakatakot na kwento tungkol sa isang multo. Tila, ilang taon na ang nakalilipas, habang may bagyo pagkatapos ng klase, 2 kambal na babae ang nag-aaral sa library nang biglang nabasag ang mga bintana at bumagsak ang mga libro. Ang mas malala pa, nagpoof ang mas matandang babae at nawala. At mula noon, sinasabi ng mga tao na nakita nila ang kanyang multo sa mga araw ng tag-ulan. Siyempre, hindi natuwa si Yui na marinig ito, ngunit hindi umatras si Erita dahil determinado siyang alamin ang tunay na misteryong ito. Pumunta ang grupo sa library kung saan nila nakatagpo sina Mira at Lelet. Sinabi sa kanila ni Erita na gusto niyang imbestigahan ang multo, at ayaw ni Mira noong una. Ngunit nang ituro ni Erita na kung ang breakdown phenomenon ay sangkot, dapat ay naroon siya, at nag-aatubili na sumang-ayon si Mira. Habang nag-uusap sila, nakita ni Erita si Selina at lumapit sa kanya. Ngunit bago pa niya maipaliwanag kung bakit siya naroon, medyo nagbago ang lahat, at biglang natagpuan ng grupo ang kanilang mga sarili sa isang ganap na kakaibang lugar. Walang anuman, sila ay na-teleport papunta sa walang hanggang aklatan. Pagkatapos ay itinulak ni Selina si Erita palayo sa daan, sakto para makita niya ang isang babaeng kamukha niya. Nakilala siya ng ibang mga babae bilang si Lizelot, ang nakatatandang kakambal ni Selina, na agad na nagsimulang magnakaw ng kanilang mahika. Sumugod sina Livy at Akio, pinigilan siya at itinuro na siya ay naging isang masamang salamangkero. Sinabi ng mga babae kay Erita kung sino si Lizelot at ipinaliwanag na siya ang multo sa likod ng mga nakakatakot na pangyayari. Siya rin ang dating pangalawang pinuno ng seguridad ng Grimoire at isang miyembro ng Trinity 7 Nanograms Acidia. Habang ipinapahayag ni Lizelot ang kanyang plano na nakawin ang kanilang mahika, tinanong ni Mira kung bakit niya sila iniwan at ginulo ang bawal na mahika. Sumagot si Lizelot na para lamang ito sa kanyang pananaliksik at sumali siya sa seguridad ng Grimoire upang pag-aralan ang breakdown phenomenon sa simula pa lang. Sinubukan muli ni Lizelot na nakawin ang mahika ni Erita, ngunit sa pagkakataong ito ay hamarang si Selina at tinulungan siyang umiwas sa pag-atake. Inihayag ni Selina na bilang isang practitioner ng Logos Art, maaari niyang mahulaan kung saan susunod na tatama si Lizelot, na ikinatuwa ng kanyang kapatid. Habang naghahanda ang iba para sa labanan, nagsimulang makipag-usap si Lizelot kay Erita tungkol sa bawal na mahika bago biglang nagpakita sa likod ni Selina at ninakaw ang kanyang mahika.
Natamba si Selena, at biglang tumaas ang kapangyarihan ni Lizelot. Inihayag niya na hindi lamang siya naging isang masamang salamangkero, kundi isa na rin siyang kandidato para sa Demon Lord ngayon. Pagkatapos ay ginamit ni Lizelot ang kanyang bagong mahika, at nagulat ang lahat nang makita na isa na siyang kandidato para sa Demon Lord ngayon. Samantala, natarante si Erita nang makita niyang mukhang mahina si Selena, at nakita niya ang selyo ng Demon Lord sa leeg nito, kung saan kinagat siya ni Lizelot na parang si Orochimaru. Sinabi ni Mira sa masamang si Lizelot na siya ay naging isang kandidato para sa isang maruming Demon Lord. Sinubukan ni Lizelot na bigyang katwiran ang kanyang sarili, na sinasabing ang pangunahing layunin ng bawat salamangkero ay maging ang huling boss na Demon Lord. Ngunit hindi humanga si Lelet at sinabing dapat niyang pagsikapan ito tulad ng iba sa pamamagitan ng pag-aaral at pananaliksik. Ngunit sumagot si Lizelot na mas gugustuhin niyang laktawan ang lahat ng iyon at dumiretso sa kanyang mga layunin, tulad ni Erita. Inamin ni Erita na mahilig din siya sa mga shortcut, ngunit malinaw pa rin ang kanyang linya sa pagnanakaw ng mahika mula sa kanyang mga kaibigan at nagpas siyang harapin si Lizelot. Binalaan siya ng codex na mas malakas si Lizelot, ngunit walang pakialam si Erita at nag-transform sa kanyang Magus mode. Pero ang masama, alam na ni Lizelot ang tungkol sa mahika ni Erita salamat sa pananaliksik ni Selena matapos niyang nakawin ang kapangyarihan ng kanyang kapatid. Napansin niyang magkapareho ang kanilang mahika at inalok niya si Erita ng kasunduan. Kung sasama siya rito, tutulungan niya itong iligtas ang pinsan nitong si Hajiri. Nagulat si Erita nang banggitin niya si Hajiri, at biglang lumapit si Lizelot ng husto para sa ginhawa. Sinubukan ni Akiyo at Levi na makialam, ngunit madali silang binaliwala ni Lizelot, at pagkatapos, dahil lang sa pagmamahal sa laro, kinas niya si Erita. Nagsimula siyang makaramdam ng panghihina habang si Lizelot ay nagmamalaki at tumugon sa pagnanakaw ng kanyang mahika. Mas lalong lumakas ang kanyang kapangyarihan, at nagpa siyang subukan ito sa pamamagitan ng paggamit ng anti-magic sa natitirang Trinity 7. Medyo nasira ang kanilang mga damit, maliban kina Mira at Levi, na tila immune na. Nagpatuloy si Levi sa pakikipaglaban kay Lizelot habang si Mira ay nanatili sa likod sinusubukang suriin ang kanyang mahika. Pagkatapos ay itinali ni Lizelot ang nasugatang braso ni Erita, ngunit hindi pa rin niya napigilan ang ninja na makulong. Nag-usap sila ng kaunti tungkol sa mga pagkakataon ni Levi, ngunit pansamantala, natapos ni Mira ang pagsusuri sa mahika ni Lizelot at pinaputokan siya ng isang malakas na mahika, ngunit wala itong iniwang bakas. Doon sa mga stand, nalaman ng lahat ng nanunood sa laban na malamang ay maayos si Erita dahil sa proteksyon ng codex, ngunit maaaring kawawa na si Selena dahil tuluyang nawala ang mahika nito. Kahit na lumakas si Lizelot dahil ninakaw niya ang mahika ni Erita, tumanggi siyang umupo at hayaan siyang magkaroon ng madaling panalo. Ipinaalala sa kanya ng Trinity 7 ang alok nito na tumulong kay Hajiri, ngunit hindi pa rin sigurado si Erita tungkol sa buong pangyayari. Samantala, nagsimulang humina ang mahika ni Lizelot, na mabilis na napansin ni Mira at Levi. Sa wakas ay nakapagdesisyon na si Erita at nagpas siyang unahin si Selena kaysa kay Hajiri, na sa huli ay tinanggihan ang alok nito. Hindi natuwa si Lizelot sa desisyong iyon, kaya sinabi niyang hindi niya sila hahayaang umalis, ngunit hindi pa rin tapos si Levi. Naisip ni Lizelot na hindi matatalo ang kanyang bilis, ngunit nagulat siya nang maiwasan ni Levi ang kanyang teleportasyon at sirain ang dalawa niyang pakpak. Ipinaliwanag ni Levi na dahil hindi pa lubos na natututo si Lizelot sa kanyang bagong mahika, pinapabagal siya ng mga pakpak. Napagtanto ni Lizelot na magulo ang kanyang mahika at nagpa siya na oras na para umatras, nangakong babalik kapag na-control na niya ang kanyang mga kapangyarihan. Pagkatapos, bumalik ang lahat sa library, ngunit hindi pa rin maganda ang itsura ng mga bagay-bagay. Matututo si Lizelot sa mahika ni Erita bago ang kanilang susunod na laban, at atubiling sumang-ayon si Mira na kailangang sanayin ng seguridad ng grimoire si Erita bago mangyari iyon. Nakakagulat para kay Erita, parehong handa sina Mira at Akiyo na tulungan siya. Sa labas ng Headmaster Academy, sinabi ni Mira kay Erita na kailangan ang lakas niya para mapabagsak si Lizelot. Sasanayin niya ito ni Akiyo na gayahin ang mantra enchant magic niya, ngunit nalilito pa rin si Erita tungkol sa proseso. Ayaw mag-aksaya ng oras ni Akiyo, kaya agad siyang pumasok sa pagsasanay, kahit medyo nag-aalala si Erita tungkol dito. Samantala,
huminto si Lelet sa infirmary para tingnan si Selena, na nagpapahinga, habang si Yui ay medyo abala sa pagpapatatag ng kanyang mahika. Pagkatapos, nag-usap ang mga babae tungkol sa pagsasanay ni Erita kasama ang security ng Grimoire, iniisip kung handa na ba siya bago dumating si Lizelot. At saka lang, biglang pumasok ang isang nasugatang Livy, binabalaan sila na maaaring wala na silang gaanong oras. Sa pagsasanay ni Erita, hindi pa rin siya sigurado kung ano ang susunod na gagawin. Hanggang sa ang susunod na suntok ni Akiyo ay nagpalipad sa kanya at aksidente niyang nahawakan si Mira. Napagtanto ni Mira ang nangyari at sinugod siya, pinarusahan din siya dahil sa kanyang pagkakamali. Pinuri siya ni Akiyo sa pag-iwas sa atake nito, kahit hindi pa ito lubusang gumagaling. Hinikayat nilang dalawa si Erita na hanapin ang sarili niyang mahika bago bumalik sa pagsasanay. Sa infirmary, ipinaalala ni Livy sa grupo na ang athima ng isang salamangkero ay kabaligtaran ng kanilang personalidad. Dahil stagna ang athima ni Lizelot, malamang na hindi siya basta-basta uupo na lang. At bigla na lang nabasag ang mga bintana, at malinaw na bumalik ang masamang balita. Nagsimulang magpakita ang mga anino sa buong akademya, na nagdulot ng kaguluhan at nagpapanik sa lahat. Pumasok ang headmaster, pinuksa ang mga demonyo at iniligtas ang mga estudyante. At pagkatapos ay kinausap niya ang kanyang assistant, na binanggit na malapit nang maging magulo ang mga bagay sa akademya. Habang sinisiguro ng assistant ang mga pasilyo, dumating si Lizelot at ipinahayag na tatalunan niya ang huling boss, ang headmaster. Inutusan niya ang mga demonyo na umatake, ngunit hinarap sila ng headmaster na parang mga bot, pagkatapos ay sinimulang sermonan si Lizelot tungkol sa paggamit ng mahika sa pakikipaglaban. Bigla siyang niyakap ng lalaki, na talagang ikinagulat niya. Napagdesisyonan ni Lizelot na oras na para magseryoso sa pangalawang pagkakataon. Kaya itinali niya ang punong guro. Ngunit pagkatapos ay ipinahayag niya na kaya niyang mag-spell sa pamamagitan lamang ng pagsasalita, kaya madali niyang pinutol ang mga tali at ipinagpatuloy ang kanyang lektura habang nakatayo si Lizelot na piniflexan sa isang purong aura. Nang unti-unti na niyang nauunawaan ang sitwasyon, isang demonyong tarangkahan ang nagpakita sa likod ng punong guro, na nag-iwan kay Lizelot na mas lalong naintriga kaysa dati. Labis na nagulat si Lizelot nang ibunyag ng punong guro na ang nakakabaliw na bagay na nakikita niya ay ang kanyang grimoire, ang tarangkahan ni Solomon. Tila tanging mga taong may taglay na kaunting mahika lamang ang makakakita nito, at ang pagtingin lamang dito ng masyadong matagal ay maaaring magdulot ng tuluyang pagkawala ng malay ng sinuman. Dahil dito, kinailangang pigilan ng Trinity 7 ang kanilang mahika. Ngunit nagawa pa rin niyang talunin ang punong guro gamit ang klasikong galaw na halos ilihis ito gamit ang kanyang napakalaking asset bago magpatuloy. Sa labas, lumabas ang punong guro mula sa kanyang hugis taong butas na kanyang pinaglabluban, nawala ang lahat ng kanyang aura, at napansin na lumalago ang mahika ni Lizelot, kaya umaasa siyang makakahabol ang iba sa kanila. Pagkatapos ay naging mapangahas siya, binabalaan ang kandidato ng Demon Lord na ipinapakita ng kasaysayan na ang masasamang salamangkero ay laging nangangagat kapag sila ay nagiging masyadong makapangyarihan. Samantala, napansin ni na Erita at ng mga security ng Grimoire ang presensya ni Lizelot, ngunit ang talunang si Erita ay masyadong abala sa pagsasanay upang maging dalubhasa sa mahika ni Akiyo. Kaya ipinagpatuloy ni Akiyo ang pagsasanay at sinimulang talunin ang liwanag ng araw kay Erita. Pagkatapos ay ginulat sila ng codex ng ibunyag na kinopya na ni Lizelot ang mantra enchant bago siya naging anyong tao upang turuan si Erita ng leksyon. Isiniwalat niya na hindi niya ginamit ang anyong iyon simula nang siya ay maging kanya ni Hajiri, na iniwan silang tatlo na walang masabi sa pagbabagong anyo. Sa infirmary, naramdaman ng iba pang miyembro ng Trinity 7 ang pagkatalo ng isang taong may dakilang mahiwagang kapangyarihan. Pinaghihinalaan nila na ito ang punong guro, ngunit dahil kilala nila ito, napagpasyahan nilang sinadya niyang matalo dahil lang sa plot armor. Naramdaman din nila ang isang malaking presensya na papalapit sa kanila, at agad na sinira ni Lizelot ang grupo nang ibalita ang kanyang pagdating, ngunit nahuli siya sa patibong ni Livy. Hindi na siya gaanong nag-alala dahil kumawala siya na parang walang problema at pinuntahan ang kanyang kapatid na si Selena. Sinabi niya na gusto niya itong gawing isang masamang salamangkero tulad ng kanyang sariling mga tao, ngunit tinanggap niya ang katotohanan na hindi na ito posible. Nagising si Selena at agad niyang nakilala ang kanyang nakatatandang kapatid.
Tinanong ni Lizelot kung kumusta na siya at sinabi niyang napakasama ng kanyang kalagayan dahil dito. Sinabi ni Lizelot na hindi siya hihingi ng tawad, at tumaya si Selena na nagsasabing kung matatalo siya ni Erita, ititigil niya ang pagiging isang masamang salamangkero at sasamahan muli sila, babalik sa dati nilang kalagayan. Medyo nalulungkot na ngayon si Lizelot at sinabing huli na para mangako na ngayon. Pagkatapos ay binitawan niya ang lahat ng kanyang damdamin at naghanda na nakawin ang lahat ng kanilang mahika, ngunit mula sa kung saan ay sumulpat ang isang dragon at kinagat siya. Ang plot twist ay si Erita ang kumokontrol sa dragon gamit ang kanyang na-upgrade na Magus Mode at si Sura ang Codex ay sumali sa grupo. Noong sila ay nagsasanay, ipinakita ni Sura ang kanyang mantra enchantment kay Erita. Matagumpay itong ginamit habang ipinaliwanag na kailangan nito ng matinding willpower. Pagkatapos ay ibinahagi ni Akiyo kung paano ay trigger ang kanyang mahika, sinasabing anumang emosyon na ilalagay niya sa mantra ay magiging parehong reaksyon na makukuha niya. Kung mahina ang kanyang willpower, makakaranas din siya ng matinding pinsala. Tumawa si Akiyo at tinanong si Mira kung mapagkakatiwalaan niya ito gamit ang makapangyarihang spell na ito, at pumayag siya hanggat magagamit niya ng tama ang mahika mula sa archive ng gula, maaari siyang maging mas mahusay kaysa kay Lizelot. Pagkatapos ay sinabi ni Akiyo sa kanya na ang spell na ginamit niya ay tinatawag na conception at ipagkakatiwala niya ito sa kanya upang maturuan niya ng leksyon si Lizelot. Itinaas niya ang kanyang kamay para ikatok ito sa noo, at biglang nagkaroon si Erita ng kakaiba at magulong pangitain ng isang tigang na ilang kung saan ang isang batang Akiyo na nakasuot ng damit madre ay nakangiti at nagdarasal. Habang sinusubukan ni Erita na unawain ang isang nakakatakot na hula, biglang bumagsak ang Trinity 7 mula sa kung saan. Matapos ang kanyang maikling paglalakbay sa alaala, sinabi sa kanya ni Akiyo na umaasa siya sa kanya. Pagkatapos ay bumagsak sa kanyang mga bisig. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Erita na alam na niya ang mahika ni Akiyo. Sinubukan niyang gamitin ito kay Lizelot, ngunit sa halip ay nahulog ang blusa nito sa klasikong paraan. Pareho silang nahihiya, at dumating si Lelet para bigyan siya ng karaniwang disiplinadong kalokohan sa ulo. Tinukso siya ng grupo, na sinasabing ang layunin ni Erita ay makita ang buong Trinity 7 sa kanilang mga default na balat, at itinuro rin nila kung paano si Livy ang tanging miyembro ng Trinity 7 na hindi pa nakikita ni Erita bukod sa kanyang maharlikang kasuotan. Habang nalilibang si Erita sa mga hindi banal na paratang, mabilis na nabawi ni Lizelot ang kanyang mahika at nagbanta na ikikis muli si Erita para nakawin ang mahika nito. Umatake si Erita, ngunit naiwasan ni Lizelot ang lahat ng pagtatangka ni Erita na nakawin ang elemento ng kanyang Demon Lord. Sa kabila ng kakayahang mahulaan ni Sura ang kanyang mga galaw, nanatili si Erita sa kanyang posisyon, gamit ang mantra enchant para ipagtanggol ang kanyang sarili. Para maiwasan ang paghawak ni Erita sa kanyang mga asset, nagpasya si Lizelot na bumalik sa pamamagitan ng paghahagis ng huling crest ng archive ng Asidia, kung saan nagagawa niyang ihinto ang oras para sa lahat maliban sa kanyang sarili, kay Erita, at kay Sura. Hindi siya maaaring makipag-ugnayan sa kahit sino na nakatigil, ngunit ginamit ng Trinity 7 ang spell kay Erita para nakawin muli ang kanyang mahika. Gayunpaman, nanatili si Erita na nakatutok sa pagsadyap kay Hajiri, at sinenyasan niya si Sura gamit ang kanyang plano at lumapit kay Lizelot. Habang sumusugod siya palapit sa kanya, medyo nasobrahan ang paggamit niya ng kanyang enerhiya, kaya naman pagod na siya ngayon. Ngunit tumigil ang oras para kay Erita, at inakala ni Lizelot na nanalo na siya matapos niya itong ikis. Ngunit laking gulat niya nang mawalan siya ng kontrol sa kanyang mahika nang makita niya ang isang mantra enchant seal na nakatago sa dila nito. Medyo tuso si Erita, at binigyan siya ni Sura ng mga props para itago ang seal, ngunit nagtataka siya kung bakit napakalakas ng kanyang determinasyon. Pagkatapos ay namotivate si Erita at ipinaliwanag na ito ay dahil sa kanyang pangitain ng isang batang Akiyo na laging nagdarasal. Sinubukan ni Erita na aliwin si Lizelot, sinasabing gusto niya at ng kanyang team na bumalik siya sa kanila. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa kanyang huling simbolo, hindi niya maiwan ang walang galaw na mundo, bagaman hindi niya ito pinagsisisihan dahil ang kanyang prioridad ay ang pananaliksik. Katulad ni Hajiri, pinahahalagahan ng Trinity 7 ang kanyang nararamdaman, ngunit hindi ito tinatanggap ni Erita. Kaya nangako siyang palalayain siya kahit ano paman. Nang ideklara ni Erita na ililigtas niya muli si Lizelot,
bigla siyang bumalik sa normal na mundo at ngayon ay kailangang harapin ang isang napahiya na si Lilith, na siyang nagparusa sa kanya gaya ng inaasahan. Nang marinig ni Selena at ng mga kasamahan ang tungkol sa kapalaran ni Lizelot, sila ay nadismaya, ngunit nais malaman ni Mira ang tungkol sa pag-unlad ng master ni Sura sa sining ng nawalang kakayahang logos. Sinasabi ng Codex na malapit na ito, at sinabihan ni Mira si Selena na makipagtulungan kay Erita upang makabisado ang Mahika at mapalaya si Lizelot. Pinanood ng punong guro ang buong pangyayari at nagsalita ng mabuti tungkol sa pag-unlad ni na Erita at ng Trinity 7, ngunit dumating ang kanyang assistant na may dalang masamang balita. Sa ibang lugar, isa pang paaralan ang nawasak ng isang grupo ng masasamang salamangkero na tinatawag na Iscariot. Samantala, isang taong kamukha ni Hajiri ang naglalakad sa mga guho ng isang bayan, at inilarawan siya ng punong guro bilang isa sa mga masasamang salamangkero ng Iscariot. Sa library, tinanong ni Erita si Selena tungkol sa isang formula habang si Lilith ay nagmamasid mula sa malapit na parang isang especialía. Kalaunan sa isang silid-aralan, lumapit si Erita kay Livy para tanungin kung paano itutuon ang kanyang isip, at sinabihan niya itong mag-focus sa daliri nito. Nakatulong ang pagdikit ng aspili dito. Tinanong niya kung kaya ba niya dinilaan ang daliri nito dati, at pabiro niyang sinabi sa kanya na maaari niya itong dilaan muli kung gusto niya. Sa pasilyo, ipinaliwanag ni Aren ng detalyado ang isa sa mga rune nito, at sa loob ng isa pang silid, pinag-usapan ni na Erita at Yui ang pinakamahusay na paraan upang mabawi ang Mahika, kung saan inalok ni Yui na hawakan niya ang kanyang malalaki na asset para tulungan siya. Nangyari ang lahat ng ito habang nakikinig si Lilith mula sa labas na parang isang weirdo na nanonood. Nang umalis si Erita, sa wakas ay pinigilan siya ni Lilith at tinanong kung bakit naiiba ang kanyang kilos. Iniisip pa niya kung may pekeng bersyon niya na nagpakita, na ikinainis niya dahil nangangahulugan ito na nakakadismaya ang tunay na siya. Pagbalik sa kanyang silid, ipinaliwanag niya na nagmamadali siyang iligtas si Lizelot at gusto niyang mag-full shonen grind mode at mabilis na ma-master ang art magic logo ni Lilith. Ipinaliwanag ni Sura na 2 sa 3 hakbang ay tapos na, ngunit nag-aalala si Lilith na baka mawalan ng kontrol si Erita at maging parang game over screen. Walang pakialam si Erita at sinabing wala na siyang mawawalan pa, lalo na't ang pagiging mas malakas ay naglalapit din sa kanya sa paghahanap kay Hajiri. At pagkatapos noon, pareho silang ipinatawag sa opisina ng punong guro. Pumunta roon sina Erita, Lilith, at Sura, at pagpasok pa lang nila, nabangga ni Erita si Mira at aksidenteng nalantad ang kanyang mga banal na kasuotan, na nakita niya sa 4K na resolution. Matapos masipa ang kanyang likuran ni Mira, inanunsyo ng punong guro na si Erita na ngayon ang assistant chief ng seguridad ng Grimoire kasama si Lilith na nangangasiwa sa kanya sa susunod na inspection. Tumutol si Mira laban dito, ngunit ipinaliwanag ng punong guro na mapanganib ang lokasyon ng misyon dahil kamakailan ay nawala ang Royal Liber Academy. Sinabihan ng punong guro ang mga babae na siguraduhing naiintindihan talaga ni Erita ang kanyang pinapasok bago ang misyon. Pagbalik sa kwarto ni Erita, sinubukan ni Lilith na magturo, ngunit dumating sina Livy, Selena, Aren, at Yui, na sumire sa kanyang mga plano at kalooban. Sinimulan ni Erita na suriin ang mga archive ng Trinity 7. Si Livy ay si Invidia ng inggit. Si Yui ay si Avariccia ng kasakiman. Si Aren ay si Ire ng puot. Si Lizelot ay isang Sidia ng Catamaran. Si Akiyo ay si Gola ng katakawan at si Mira ay si Superbia ng pagmamataas. Nang mapunta ito kay Lilith, nag-atubili siya. Ngunit matapos siyang pilitin ni Erita, inamin niya na siya ay luho ng pagnanais, at agad na pinagsisihan ang ibinigay na sagot. Ipinaliwanag ni Erita kung paano ang kanilang mga athema ay kabaligtaran ng kanilang mga personalidad, at pagkatapos noon ay tuluyan ng sinimulan ni Lilith na turuan siya ng maayos, na nagpatuloy hanggang gabi. Kalaunan ay nakatulog si Lilith at si Erita ay nahiga sa kama kasama si Sura. Biglang pumasok sina Akiyo at Mira at nakita silang nasa isang mahirap na posisyon, na muling nagpahiya kay Mira. Kahit na malinaw na ayaw ni Mira na naroon, tinanong ni Erita kung ano ang saysay ng isang mahiwagang akademya. Ipinaliwanag ni Akiyo na ang Biblia ay isa sa 3 pinakamalakas na mahika, ngunit ang Libra Academy ay nawasak noong panahong inatake si Lizelot.
Kinumpirma ito ni Sura at idinagdag na ang sitwasyon ay parang katulad ng pagkawala ni Hajiri, na nagpaparamdam sa lahat na hindi na parang buhay paaralan kundi parang isang isinumpang larangan ng digmaan. Ang kanilang layunin ay suriin pa rin ang breakdown phenomenon at lipulin ang anumang sanhi nito, ganoon lang kasimple. Plano ng team na pumunta sa lokasyon ng akademya kinabukasan gamit ang isang magic teleporter, na labis na nagpasabik kay Erita para sa isang makapangyarihang salamangkero. Pagkatapos noon, sinimulan ng lahat na pagtawanan si Mira dahil sa pagsusuot ng damit pantulog sa kwarto ng isang lalaki. At bago pa niya may pagtanggol ang sarili, isang ipis ang lumapit at pinasigaw siya ng malakas. Nagising si Lelet dahil sa ingay at pumasok siya upang makita sina Mira at Erita sa isang napakasamang sitwasyon, na naging dahilan upang magalit ang guro at atakihin si Erita na parang plinano niya ang lahat. Kinabukasan, natapos ni Lelet at Erita ang kanilang sesyon ng pagsasanay, ngunit inanunsyo ng Trinity 7 sa balita na mayroon pang isang aral na naghihintay sa kanya dahil ang pagdurusa ay tila nagpapaunlad ng karakter. Kalaunan, nagpahinga si Erita sa isang hot spring kasama ang ilan sa mga babae, kabilang si Yui. Habang sinusubukan niyang tamasahin ang sandali na tila nararapat sa kanya, biglang sumulpat si Lelet at niyaya siyang sumama sa kanya. Dinala ni Lelet si Erita sa isang lugar na may malinaw na tanaw ng paglubog ng araw sa bayan, sinasabing nakakatulong ito sa pagpapanumbalak ng mahika at lakas ng pag-iisip at maituturing din itong gantimpala para sa kanyang pagsusumikap. Pagkatapos ay nahihiyang inamin ni Erita na maayos na siya sa pamamagitan lamang ng pagtitig sa kanya sa paglubog ng araw, na muling nagpapatunay na ang kanyang utak ay hindi aktibo sa mga babae. Nagsimulang mag-usap ang dalawa sa tubig habang ang ibang mga babae ay nanonood mula sa malayo. Parang biglang nagkamali si Sura nang maghagis ng dahon na nagpakawala sa bikini top ni Lelet, na naglantad sa kanyang asset sa harap mismo ni Erita, na naglaan ng oras para humanga sa kahanga-hanga bago siya pinasabog ng galit na rocket launcher ni Lelet. Kinabukasan, sinalubong ng headmaster ang ganap na pagod na si Erita at ang mga babae bago sila pinapunta sa Liver Academy. Habang nagte-teleport, napagtanto nila ang isang tao na ginugulo ang makina dahil nagsimula itong kumilos ng kakaiba, ngunit nagpa siya silang dumaan pa rin, nagtitiwala sa headmaster na hahawakan ito tulad ng isang propesyonal. Pagkatapos ay nilamon sila ng isang maliwanag na ilaw at naging blanka ang lahat. Nang magising si Erita, natagpuan niya ang kanyang sarili kasama si Sura at isang walang malay ngunit nakadamit na si Mira sa harap ng mga hindi pamilyar na gusali. Sinabi ni Sura na gumana ang teleportation, ngunit ang mahika sa paligid nila ay parang kakaiba at katulad ng kanyang mahika sa paglikha ng mundo. Nagising si Mira pagkatapos at mabilis na napagtanto na sila ay nasa Liver Academy kahit na nasira na dapat ito. Bago pa sila makapag-isip ng masyadong malalim tungkol dito, biglang nagpakita si Hajiri, na labis na ikinatuwa ni Erita. Agad na tinawag ito ni Mira na peke at umatake ng walang pag-aalinlangan. Madaling hinarang ng impostor ang atake habang sinusubukan ni Erita na makialam, ngunit kinumpirma ni Sura na tama si Mira. Nang mapagtanto niyang nabunyag na siya, umatras ang pekeng Hajiri bago pa man malaman ni Erita kung sino talaga siya, na nag-iwan ng mas maraming tanong at isa pang sakit ng ulo. Matapos mawala si Hajiri, sinabi ni Sura kay Erita na ang impostor ay ang piraso ng Ilya, isang grimoire na kinopya ang mga alaala at anyo ng kanyang tunay na pinsan upang alagaan si Erita habang wala ang orihinal na pinsan. Matapos marinig ito, iginiit ni Mira na mag-imbestiga ng mag-isa upang mahanap ni Erita si Hajiri. Ngunit lubos na inakala ni Sura na nagseselos lamang si Mira, na sinubukang itanggi ng Trinity 7 na parang lahat sila ay inosente. Habang naglilibot silang tatlo sa akademya, nagsimulang magtanong si Erita kung ang mundong ito ay isang uri ng muling pagtatayo. Ngunit sinabi ni Sura na ang lugar ay natatakpan ng isang harang, nakahiwalay sa isang ganap na kakaibang dimensyon. Di nagtagal, isang grupo ng mga demonyo ang nagpakita at sinubukan ni Mira na lipulin sila gamit ang kanyang mahika, ngunit napunit ang kanyang mga damit. Inihagis ni Erita sa kanya ang kanyang jacket, at nalaman ni Sura na naharang ang Magus mode sa harang. Mabuti na lang at isa siyang nilalang na mahika. Kaya, tumakas sina Erita at Mira habang hinaharap lang ni Sura ang mga demonyo. Ngunit muling dumating ang impostor na Hajiri at ang dalawang grimoire ay nag-usap ng kaunti bago naghanda para sa labanan.
Nang mga sandaling iyon, sina Erita at Mira ay natigil sa loob ng gusali. Kaya, nakahanap sila ng isang bakanteng silid-aralan para magpahinga habang ninakaw nila ang isang kamiseta mula sa kandidato ng Demon Lord. Pagkatapos nito, pinag-usapan nila kung paano ang tanging paraan para makalabas ng hindi nakikipaglaban sa kontrabida ay ang sirain ang core ng harang. Inisip ni Erita na ang core ay malamang na nasa gitna ng akademya. Kaya, tumungo siya para tingnan ito habang nagpapahinga si Mira sa silid-aralan. Ngunit nagpumilit si Mira na sumama dahil hindi alam ni Erita ang kanyang daan, at sa wakas ay pumayag siya. Samantala, patuloy pa rin si Sura sa pag-aalis ng mga anino, napagtanto niyang mga dating estudyante pala sila ng akademya. Ngunit pagkatapos, sinabi ng impostor na si Hajiri na mga puppet lamang sila, na naging dahilan upang gamitin ni Sura ang lahat ng kanyang spell, ngunit nahulog siya sa isang bitag na inilagay ng kanyang kaaway. Pagkatapos noon, nagpa siya ang grimoire na oras na para bisitahin si Erita at nilinaw na wala siyang matatakasan. Sa tore ng orasan, naisip ni na Erita at Mira na malamang na doon matatagpuan ang sentro ng harang. Ngunit medyo nakakagambala ang kasuotan ni Mira, at alam iyon ni Erita, kaya nagpa siyang buhatin siya paakyat sa tore para masuri niya kung may mga bitag habang ginagawa niya ang lahat ng mabibigat na gawain. Habang paakyat, tinanong ni Erita si Mira kung bakit siya sumali sa Grimoire Security, at sinabi niyang dahil ito sa kanyang mataas na kakayahan sa mahika at sa kanyang Athima Justicia. Iniisip ni Erita na isa siyang uri ng delinquent, kaya napaisip siya kung ang kanyang Athima ay kumakatawan sa kabaligtaran ng kanyang personalidad, na nagpapaalala kay Mira ng kanyang nakaraan. Pagbalik sa isang silid-aralan, isang grupo ng mga palakaibigang babae ang sumubok na kausapin si Mira tungkol sa kanyang mahika at kasaysayan. Ngunit kinabahan si Mira, iniisip na mawawalan ng kontrol sa kanyang mga kapangyarihan. Kaya, mabilis niyang iniwasan ang mga ito, ayaw niyang maging masyadong malapit sa kahit sino. Si Mira ay isang malungkot na babae na walang malalapit na kaibigan dahil sa kanyang personalidad hanggang sa lumapit sa kanya si Akiyo mula sa Trinity 7 isang araw habang nasa labas siya. Hindi siya naapektuhan ng kanyang malakas na mahika at humingi ng tulong sa kanyang pananaliksik. Pagkatapos noon, inanyayahan niya itong sumama sa kanya sa maraming aktibidad. At mula roon, mabilis na naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Isang umaga, sinubukan ni Mira na gumawa ng isang mahiwagang eksperimento ng mag-isa sa isang silid-aralan, ngunit ito ay naging lubhang mali, na nagdulot ng matinding reaksyon na nagpabaliw sa kanya. Natagpuan siya ni Akiyo pagkaraan ng ilang sandali, at nang magising siya, napagtanto niyang siya ay karga-karga ni Akiyo, na naghikayat sa kanya na mas ipagmalaki ang kanyang mahika. Ngayon, habang kausap si Erita, nahihiya si Mira nang maalala niya kung paano niya binuksan ang kanyang nakaraan. Ngunit natutuwa si Erita na malaman ang higit patungkol sa kanya. Tinulungan pa niya itong makaramdam ng kaunting relax bago sila sabay na umakyat sa tore. Pag-akyat nila sa taas, nakita nilang nakulong si Sura, at saka nagpakita si Hajiri. Dahil naselyuhan na si Sura, sinasabi ng piraso ng Ilya na plano niyang itapon si Mira at tumira kasama si Erita sa loob ng harang hanggang sa matapos ni Hajiri ang pagsira sa mundo. Habang papalapit sa kanila ang mga anino, palihim na nakipag-usap si Sura kay Erita, sinusubukang bumili ng oras habang iniisip kung paano sisirain ang core ng harang. Pagkatapos ay nakipagkasundo si Erita kay Hajiri na hayaan si Mira habang siya ay nananatili sa kanya. At nakakagulat, sumang-ayon ang piraso ng Ilya, kahit na hindi ito nasiyahan ang Trinity 7. Nang tanungin ni Erita si Hajiri kung ano ang tunay niyang mga layunin, hiniling sa kanya ng impostor na maghintay hanggang sa matapos siya. Pagkatapos nito, ipinadala niya ang mga anino upang salakayin si Mira, plano pa ring alisin ang pinuno ng seguridad ng Grimoire dahil walang paraan upang masira ang harang. Sinubukan siyang pigilan ni Erita, ngunit natrap siya ni Hajiri, na nalaman niyang kinausap siya ni Sura. Pagkatapos ay sinimulan niyang ubusin ang mahika ni Sura para magamit ang kanyang imbakan. Habang sina Mira at Sura ay nagdurusa sa kanilang parusa, nagalit si Erita at tinawag si Hajiri, ipinapaalala sa kanya na masaya siya sa kanyang mga kaibigan at ayaw niyang maipit sa gulo na ito. Nagalit siya ng husto, at isang madilim na aura ang nagsimulang mabuo sa paligid niya. Agad na binalaan ni Sura si Hajiri, ngunit ang Demon Lord sa loob ni Erita ay tuluyang sumulpat,
kinuha ang anyo ng Astral Trinity at tinakot siya ng husto. Pagkatapos ng kanyang pagpapakita, ang Demon Lord na kilala bilang Astral Trinity ay nagpakita at nagsimulang gamitin ang kanyang buong kontrol sa kanyang kapangyarihan sa harap ng Ilya, ipinakita ang mga panloob na plot nito at inihayag ang kanyang tunay na anyo sa proseso. Pinalaya rin niya sina Sura at Mira sa pamamagitan ng pagtatapon sa kanila sa isang lugar. At mabilis na napagtanto ng mga babae na lumilikha siya ng isang breakdown phenomenon para lamang makontrol niya ito tulad ng isang nababagot na kontrabida na naglalaro ng God mode. Kinilala ito ni Sura bilang ang manifestasyon ng pamamahala ni Erita sa Athema. Dagdag pa niya na ito ay karaniwang ang tunay na kamalayan ng Demon Lord. Nabawi ni Mira ang kanyang mahika at agad na nagdesisyon na hindi niya hahayaang mangyari iyon. Kumonekta siya sa archive ng Super Bia at inactivate ang kanyang Athema habang naninindigan. Tumalon din si Sura para sa lakayin ng Astral Trinity, at tinakbo nila ito gamit ang lahat ng kanilang kakayahan. Ngunit bago pa man makalapit ang alinman sa kanila sa kanya, gumawa siya ng pinakamatinding galaw sa palabas na ito, ang pagtanggal ng mga banal na kasuotan. Ngayon, tatlong babae na nakasuot ng kanilang mga birthday suit. Lumapit siya kay Mira na may nakakatakot na titig at sinubukang angkinan ito gamit ang isang kiss, na umakto na parang nanalo na siya. Tumugon si Mira sa pamamagitan ng malakas na pagsampal sa kanya, agad na napagtanto na ang lalaking ito ay hindi si Erita at tumanggi na bigyan siya ng kahit ano, kahit isang onsa ng respeto. Iyon ang nagpatigil sa Demon King, at kitang-kitang lumalaban si Erita sa loob para maibalik ang kanyang katawan. Ang sandaling ito ay nagbigay kay Sura ng pagkakataong kailangan upang maglagay ng isang spell na magpapatulog sa Demon King at magpapalaya kay Erita. Nang magising si Erita, bumalik sa kanya ang lahat, at nagpasalamat siya kay Mira para sa malakas na sampal, inamin na malamang kailangan niya ng reality check bago maging isang ganap na banta. Agad siyang natauhan dahil hindi ito ang panahon para sa mga sentimiento. Kaya, tinanong niya kung ano ang pinakamabilis na paraan para makaalis sila sa gulo na ito. Sinabi nila sa kanya na kailangan nilang talunin ang Grimoire, si Ilya, dahil siya ang ubod ng nagpapanatili sa mundong ito. Kahit na ang Ilya ang sanhi ng halos lahat ng gulo, magalang pa rin siyang tinanong ni Erita kung paano makatakas, pinasasalamatan siya sa pag-aalaga sa mga bagay-bagay habang wala si Hajiri. Sinabi niya sa kanya na ang paggugol ng walang hanggang kasama niya doon ay hindi naman masama, ngunit mas gugustuhin niyang makita muli si Hajiri mismo. Dagdag pa niya na kung hindi sila makakaalis doon, hindi niya ito mapapasalamatan ng maayos, na nakakainis lang sa ibang mga babae. Sa kabila ng mga pagtutol ng babae, pinili niyang unahin ang pakikipagkaibigan kaysa pakikipag-away. Ngunit sa kasamaang palad, ipinaliwanag ni Ilya na hindi na niya kontrolado ang lugar dahil si Erita ang lumikha ng itim na araw, na hindi niya mababaligtad dahil hindi niya nabasa ang manual ng Demon King. Nag-usap at nagtawanan sila tungkol dito, at tinanong ni Ilya kung paano sila nagtatawanan sa ganitong sitwasyon, hindi nauunawaan ang katotohanan na maaari silang mawala magpakailanman. Sinabi ng mga babae kay Ilya na si Erita ay may malaking swerte, at palagi siyang nakakaisip ng paraan palabas kahit na ito ay isang napakagulo at magaspang na paraan. Nagpasya silang maghanap pa rin ng paraan palabas, at si Erita ay naglabas ng baril, na labis na ikinagulat ng babae, dahil siya ay isang Demon King sa loob lamang ng 2 minuto at halos na master na niya ang kapangyarihan. Ipinakita rin ni Sura ang kanyang kapangyarihan, at ganap na nabawi ni Mira ang kanyang mahika sa pamamagitan ng pag-alok ni Ilya ng suporta sa pamamagitan ng pagpapahiram kay Erita ng kanyang mahika. Magkasama silang nagpakawala ng isang napakalaking pag-atake na sa wakas ay nagbuwag sa Black Sunday. Hindi nagtagal, dumating sina Akiyo at Lelet. At si Erita, na halatang pagod na pagod, ay agad na nahulog sa mga asset ni Lelet habang pinaalis ni Mira ang lahat para makapagpahinga, tila matapang ngunit halatang nag-aalala. Napansin ni Akiyo si Mira na casual na ginagamit ang unang pangalan ni Erita at tinanong siya tungkol dito, dahilan para agad na mamula ang mukha nito. Iminungkahi ni Lelet na umalis na sila, at kinarga ni Akiyo si Mira sa tabi ng kanyang mga asset, na muling nagpamula sa mukha nito. Samantala, sa isang malapit na lugar, pinanood ni Hajiri ang lahat kasama ang dalawa pa, idineklara ang kanyang pinsan na si Erita na kanyang kaaway at nilinaw na malayo pa sa matapos ang mga bagay-bagay.
Pagbalik sa Liber Academy, nagpahinga si Erita matapos mawala ang kanyang kapangyarihan mula sa pagiging Demon King, na siyang dahilan ng kanyang walang ingat na pag-aalangan. Pagkatapos ay ibinahagi ni Mira kay Lelet ang nangyari nang magbago ito bilang Demon King. Nag-aalala siya na hindi nila siya mapipigilan kung magbabago itong muli. At naisip ni Akiyo na tapusin siya kaagad kung sakaling mangyari iyon, ngunit nagpa siya siyang huwag itong gawin, dahil napagtanto niyang lumaki na ang kanyang loob. Dagdag pa niya na magagalit sa kanya sina Yui at Aren kung gagawin niya iyon. Iminungkahi ni Lelet na iulat ang lahat sa direktor, at bago sila umalis, tinanong ni Akiyo kung sino talaga ang Some Iris sa akademya. Isiniwalat ni Mira na ang grimoire, ang piraso ni Ilya, at ang dating may-ari, si Hajiri, ang taong matagal nang hinahanap-hanap ni Erita. Naisip ni Mira na maaaring isa siyang magus sa isang punto at isang napakalakas na may kakayahang makipagkontrata sa mga maalamat na grimoire. Kaya ang kanyang pagiging kasama ni Erita, isang kandidato para sa Demon Lord, ay hindi maaaring nagkataon lamang. Kalaunan, nagising si Erita na mag-isa sa kanyang silid, tinawag si Hajiri na parang nanaginip siya ng masama, ngunit nakita niyang hawak ni Hajiri ang kanyang kamay. Pinuri niya ito sa pagkilala sa kanya, at sinabi niya na hindi niya ito mapagkakamalang iba. Humingi siya ng paumanhin sa hindi niya pagliligtas sa kanya. Ngunit natuwa siya na naging salamangkero ito para lamang iligtas siya, na natagpuan itong matamis sa isang magulo na paraan, kahit alam niyang magkaaway na sila ngayon at mas malakas na siya. Nangako si Erita na lalakas at aabutan siya, tumatangging manatili na parang isang walang kapangyarihang talunan. Sumang-ayon si Hajiri at sinabing iyon ang dahilan kung bakit kailangan niya itong tapusin dito. Ngunit bago pa man siya makapagpasabog, dumating si Lelet sa pinangyarihan at ginulo ang lahat. Nataman si Erita sa ulo ngunit agad siyang nakabawi ng mapagtanto niyang nakikita niya ang banal na panloob na kasuotan ni Lelet. Sa kabilang banda, hindi nasaktan si Hajiri at nagpatuloy sa pagbubunyag ng kanyang tunay na anyo bilang Satan na nakatali sa pagkawasak, paglikha, at pagkasira, na ipinaliwanag na ang pagkadalubhasa sa lahat ng tatlong tesis ay nagkakamit ng titulong Trinidad. Sinubukan ni Lelet na protektahan si Erita at binigyan din siya ng ginhawa ng pagbaon ng kanyang mukha sa kanyang mga ginintoang globo. Nakatakdang mabago ang kanyang proteksyon, dahil ang mahika ni Hajiri ay pinalakas ng isang bagay na nakatali sa hari ng demonyo. Biglang sumulpat si Aren, nag-teleport gamit ang sibat ng magulong rune ng mga tagapagtatag. Dumating sina Akiyo at Mira, na nakahinga ng maluwag dahil buhay pa si Erita. Pagkatapos ay ikinwento ni Hajiri ang tungkol sa pagiging Demon King ni Erita at binanggit na ang kanyang grupo na isang Scariat ay patungo sa akademya. Nagbabala siya na kung hindi siya babalik sa lalong madaling panahon, mawawalan siya ng isa pang tahanan. Pagkatapos ay nag-teleport palayo sa maharlikang akademya. Kahit na mahina na, sinabi ni Erita na kailangan nilang bumalik agad dahil nasa panganib ang akademya at sina Yui at Levi na lamang ang natitira upang ipagtanggol ito. Samantala, isang hindi kilalang babae ang nanunood sa pagkawasak ng akademya, pinagmamasdan ang lahat na parang susunod na problema na naghihintay sa pila. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, inatake ang akademya ng isang miyembro ng grupong Iscariot. Nagsimulang magpanik ang lahat sa loob habang ang lupa ay yumanig ng labis para sa kanila. Lumapit si Levi upang harapin siya habang pinapanood ng punong guro. At kahit na patuloy na nagbibigay ng mga pekeng papuri ang kalaban, mabilis na napagtanto ni Levi na maaaring matalo siya, lalo na't isang braso lang ang kaya niyang gamitin. Inalok ng kanyang kalaban na gawing patas ang laban at isang braso lang ang lalaban. Ngunit bago pa man siya makasagot, lumabas ang punong guro na nakakahiyang naghihiyawan para kay Levi habang iwinagayway ang isang malaking bandila. Humingi siya ng tulong, ngunit walang pakialam na sinabi nito sa kanya na may date siya sa kasabwat ng kanyang kalaban. Naramdaman niya ang napakaraming mahiwagang enerhiya na nagmumula sa misteryosong kalaban na ito, ngunit agad siyang nakatanggap ng impormasyon mula sa kanyang mga kaibigan na nag-evacuate sa lahat at ligtas silang lahat, kaya maaari na nilang sirain ang buong gusali ngayon. Sa kabila ng kawalan, hinayla ni Levi ang isang dahon at hinaypan ito, na gumawa ng napakataas na tunog. Tinanong ng kanyang kalaban kung ano ang ginagawa niya, at sinabi niya na naghihintay siya ng oras hanggang sa dumating ang tulong. Samantala, nagsagawa siya ng nakatagong Mirage, ang sarili niyang bersyon ng Shadow Clone Jutsu.
Tumakbo silang lahat papunta sa kalaban, at madali niya silang nalagpasan, ngunit ang tunay na Livy ay nagawang palihim na lumapit sa likuran niya at muntik na siyang mabigla. Ngunit mabilis ang reaksyon ng kanyang kalaban at hinaranggan ang atake. Ang hindi niya alam ay palihim na lumapit muli si Livy sa likuran niya, at sa pagkakataong ito ay mas malaki na ang kanyang pagkakataon. Nanood ang headmaster mula sa mga stand at sinabi sa kanya na malapit na siya, ngunit isiniwalat ni Livy na naitama niya ang isang tama at nasugatan din ang kanyang kalaban ng isang hiwa sa leeg. Pinupuri siya ng kanyang kalaban sa nagawang paghiwa sa kanya bago pa man niya ito maisip. At sinabi sa kanya ni Livy na ito ang sekreto sa likod ng kanyang pekeng Shadow Clone Jutsu. Dahil dito, tumigil ang kalaban sa paglalaro, at tumugon siya sa pamamagitan ng pagpapabilis ng kanyang mabilis na lumapit kay Livy para makontra niya at magdulot ng malubhang pinsala. Sumigaw si Yui para sa kanya, ngunit ang kanyang emosyon ay nagpawalang tatag sa dream barrier na kanyang inilagay, kaya't bumalik siya at pinanatili itong matatag. Napaluhod si Livy at umubo ng kaunting dugo, at tinawag ng punong guro ang kanyang pangalan, na tila ba makikialam na. Kahit na noon, patuloy pa rin sa pakikipaglaban si Livy, na nagpapatunay kung bakit nakakatakot pa rin ang mga ninja kahit na natatalo na sila. Sinabi sa kanya ng kanyang kalaban, si Luna, na walang saysay ang lahat ng kanyang mga pag-atake dahil halos siya mismo ay parang liwanag, at walang anumang bagay sa mundong ito ang makakapaglakbay ng mas mabilis kaysa sa liwanag. Pagkatapos ay hinugot ni Livy ang isang kanay, nilagyan ng isang scroll ang kanyang bibig, at muling kumonekta sa archive ng Nvidia, na sinigawan ng punong guro na huwag niyang gamitin. Tinawag niya ang kanyang huling crest ng inggit, binalot si Luna, ang diyosa ng liwanag, sa isang napakalaking pag-atake ng puwersa. Ipinaliwanag ni Luna ang kanyang ginawa, na sinasabing kahit hindi siya makagalaw sa bilis ng liwanag, maaari niya itong atakihin mula sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, hindi pa rin siya humanga, dahil inakala niyang mas magiging mahirap ang huling tawag ng Nvidia, ngunit medyo nakakadismaya ito. Walang pakialam niyang binura ito na parang wala lang, at inaangkin ang tagumpay. Ngunit nang tumingin siyang muli, wala na sina Livy at ang punong guro. Tinukso siya ng kanyang kasabwat dahil sa pagkahulog sa gawain nito at itinuro na niloko siya ng mga ito at tinakbuhan ito. Samantala, nagtago sina Livy at ang punong guro sa loob ng akademya. At kahit na naglagay ng harang ang punong guro, alam ng lahat na hindi ito magtatagal. Sinabi sa kanya ni Livy na nagawa niyang bigyan sila ng oras at ipinaliwanag na ang dahilan ng kanyang pagbluff sa huling tawag ay dahil ginamit ni Yui ang kanyang Arc Symphony upang ma-enchant ang lugar ng maaga. Ginamit niya muli ang dahon upang gumawa ng isang mataas na tono ng tawag, na nagpaalam kina Yui at Selina sa kanila sa pamamagitan ng mahika ng komunikasyon. Sinabi ni Livy na talagang kailangan niya ng tulong at umaasa na magmadali na sina Erita at ang iba pa. Pagkatapos ay napansin ni Selina na may mali sa pamamagitan ng kanyang kamera. Samantala, sa Libra Academy, natuklasan ng grupo ni Erita na ang artifact ng teleportasyon ay nawasak, malamang na kay Hajiri. Ang bagay ay gumagamit ng sinaunang mahika at itinayo gamit ang advanced na teknolohiya, kaya hindi ito madaling maitayo muli at mangangailangan ng maraming eksperto. Sinabi ni Lelet na maaari niyang subukan, ngunit humingi pa rin siya ng tulong upang maitayo ito muli dahil hindi isang opsyon ang pagtayo ng hindi gumagalaw. Pagbalik sa Royal Academy, hinanap ni Luna si Livy, sinabing sigurado siyang naramdaman niya ang kanyang presensya. Mula sa kung saan, biglang huminto si Livy sa likuran niya na may isang sorpresang atake, ngunit madaling nahadlangan ni Luna ang kanyang atake. Napagtanto ni Luna na naibalik na ni Livy ang kanyang kapangyarihan, at ipinaliwanag ni Livy na pinagaling siya ng punong guro habang nagtatago sila. Pagkatapos ay nahuli ni Livy si Luna gamit ang mga binding thread, ngunit nakalaya si Luna gamit ang kanyang athima at nagpatawag ng mga maalamat na armas, mga item na nakuha sa pamamagitan ng pagmaster sa face, tulad ng ipinaliwanag ng punong guro. Ipinaliwanag din ni Luna sa kanila na nang makatanggap ng elemento ng Demon Lord, opisyal na siyang naging kandidato ng Demon Lord. At sa isang malinis na galaw, natalo ni Luna si Livy, kung saan mas maraming dugo ang nawala sa kanya kaysa dati. Nakita ni Yui na bumagsak si Livy at nagsimulang mawalan ng kontrol sa kanyang kapangyarihan, gusto pa nga niyang tumalon sa labanan para lang masawi.
Gayunpaman, sinabihan siya ni Selena na manatili at protektahan ang mga estudyante habang siya ay tumutulong, ipinaalala sa kanya na nagsanay siya kasama ang kanyang kapatid na si Lizelot. Umalis si Selena sa mundong iyon at nagpakita sa harap mismo ni Luna, na banihag siya ng mahika gamit ang kanyang kamera. Sinubukan niyang tulungan si Livy, ngunit sinabi ni Luna na hindi kayang hawakan ng patibong ang isang katulad niya, na nakamit ang Trinity 7. Kaya, nakatakas siyang muli at ipinahayag na ipapadala niya silang dalawa sa kanilang lumikha. Nagpakawala siya ng isang malakas na pag-atake kay Selena, na nagdulot ng isang malaking pagsabog. Pagkatapos nito, itinuro niya ang punong guro at inanunsyo na ito ang kanyang susunod na target, ngunit gumawa si Selena ng isang mabilis na galaw at nakipagpalitan ng pwesto kay Lizelot. Nagpakita si Lizelot at sinabing parurusahan niya si Luna sa pagtatangkang tapusin ang kanyang kapatid at si Livy. Nang atakihin ni Luna si Lizelot, napansin niyang parang mas mabagal ang kanyang mga galaw. Biglang nagpakita si Livy at umatake, na nagpapakita na ito ay isang peka na lamang. Nagpalitan sila ng pwesto sa tamang oras at pinagaling din si Livy, na perpektong niloko si Luna. Hindi pa rin umatras si Luna, at pagkatapos ay sumulpat si Hajiri, tinanong si Lizelot kung talagang plano niyang kumampi sa mababait na salamangkero. Nagbanta siyang lilipulin sina Lizelot, Livy, at maging si Yui, na nagkataong nagpakita sa anyong espiritu. Ngunit bago pa siya makapaglabas ng anumang seryosong bagay, literal na sumingit si Erita sa usapan gamit ang kamay nito na naglalabas ng mas malaking pahayag hanggang sa ang iba pang bahagi ng Trinity 7 ay bumagsak sa kanya sa pamamagitan ng isang portal sa tamang tiyempo. Maging si Lizelot ay nagpasyang manatili sa kanila at si Erita ay buong tapang na humakbang pasulong, na idineklara na ang kontra-atake ay magsisimula na ngayon. Matapos mahawakan ni Erita ang langit sa isang aset at magdeklara ng digmaan sa dalawang babae, hiniling niya sa Trinity 7 na tulungan siyang maibalik si Hajiri, inamin na medyo makasarili ito ngunit humihingi pa rin ng tulong. Sumabat si Lizelot at nag-atubili sandali si Erita, iniisip kung siya ba si Selena dahil mas malaki ang kanyang malalaking asset, dahilan para sigawan siya ni Selena, hiniling na huwag ikumpara sa kanyang kapatid sa pamamagitan ng sukat ng plot armor. Mabilis niyang napagtanto na si Lizelot talaga ito sa pamamagitan ng paglalarawan sa kanyang aura na maganda. At idinagdag ng nagseselos na si Selena na ipinahihiwatig niya na siya ay isang talunan. Sumagot si Luna at sinabing hinawakan ni Erita ang kanyang mga asset 1 minuto ang nakalipas, ngunit ngayon ay hindi na siya pinapansin. At sinabihan siya ni Livy na umalis na dahil ang pangunahing layunin ni Erita ay gumawa ng mga bagay na hindi banal ngunit may kultura sa lahat ng mga salamangkero. Nagulat si Luna na ituturing pa siya ng minamahal na Demon King ni Hajiri bilang isa sa kanyang mga kabit. At isiniwalat ni Hajiri sa kanya na si Erita ay isa lamang pala sa mga maswerteng dukha. Pagkatapos ng lahat ng pagtatalo, ipinatawag ni Erita ang dalawa niyang grimoire at direktang hinamon si Hajiri sa isang laban, ngunit sinabi niya na tila hindi pa siya gaanong nakapagbawi ng mahika. Gayunpaman, sinabi niya na hindi pa rin siya magpipigil, at sinabi sa kanya ni Erita na hindi siya nag-iisa sa pakikipaglaban. Tatapusin nila siyang lahat ng magkasama. Kumonekta siya sa archive ng Super Bia at isinagawa ang kanyang athima, habang muling kumukonekta si Hajiri sa archive ng Arya at ina-activate ang kanya. Nagpatuloy din ang mga babae para i-activate ang sa kanila. At ang mga headmaster ng Royal Headmaster at Liber Academy ay nanood mula sa gilid, nagpasyang huwag makialam dahil ang isang laban sa antas na iyon ay maaaring lipulin ang mundo sa isang buton lamang. Isiniwalat ng punong guro na nakabalabal ang kanyang sarili, at pareho silang natawa tungkol sa sitwasyon. Tiwala siya na mananalo ang kanyang panig, ngunit sinabi sa kanya ng headmaster na hindi pa niya nakikita ang kapangyarihan ni Erita, na ikinagulat niya. Kaya, nagmungkahi siya ng postahan para makita kung sino sa mga kandidatong demonyo ang mananalo, at pumayag ang punong guro. Si Hajiri ang unang gumawa ng hakbang, ngunit pumasok si Mira matapos basagin ang madilim na mahika ni Hajiri gamit ang kanyang makalangit na liwanag. Sinubukan ni Akiyo na palihim na umatake, ngunit hinaranggan ni Luna ang kanyang daan. Gayunpaman, hindi nito napigilan si Akiyo, dahil nagawa niyang sirain ang huling bagay ni Luna, kung saan si Luna mismo ay natamba sa likuran gamit ang isang sirang espada. Sumunod na sumugod sina Lizelot at Livy, sinusubukang patumbahin si Hajiri,
ngunit nabigo sila dahil ang kalasag ni Hajiri ay masyadong malakas at ginagamit para sa parehong opensa at depensa. Napagtanto ni Aren na siya lamang ang makakabasag sa depensang iyon. At sa pamamagitan ng pakikipagtulungan kina Livy at Lizelot, sa wakas ay nasira nila ang harang. Tumakbo sila patungo sa kanya, ngunit inatake niya sila bago pa man nila siya maabot. Ngunit nang hamupa ang alikabok, nakita niyang pareho silang ligtas at napagtanto na nagpalitan sila ng pwesto ni Aren. Pagkatapos ay lumipad si Aren sa ere at ginamit ang sekretong sining ng missile team upang basagin ang kanyang kalasag at tuluyang mabasag ito, na lumikha ng isang butas para sa isang direktang pag-atake. Ang pagkakataon na iyon ang tanging kailangan ni Aerita at Lelet habang pinagsama-sama nila ang kanilang mga galaw upang may tama ang huling tama. Una sa lahat, hinaranggan ni Hajiri ang atake ng walang pakialam, ngunit nakatanggap siya ng isang pangitain na nagparamdam sa kanya na tanggapin ang kanyang kapalaran. Ngayon, tuluyan nang naubos si Hajiri, at ipinaliwanag niya na nang limunin siya ng pagbagsak na dulot ni Aerita, napunta siya sa isang walang laman na realidad kung saan halos wala ng oras. Naramdaman niya ang katahimikan at talagang nagustuhan niya ang kapayapaan at katahimikan doon. Pagkalipas ng mahabang panahon, halos tuluyan siyang naglaho hanggang sa magpakita sa kanya ang kumikinang na orb na ito, at nagawa niyang panuurin ang mundo mula sa labas. Nakita niya na sa hinaharap, sisirain ni Aerita at ng Trinity 7 ang mundo, na nagpapakita na ang Demon Lord at ang Trinity ay naglaho upang wakasan ang mundo at muling buuin ito ng paulit-ulit. Gusto ni Hajiri at Escarayot na pigilan ang isang hinaharap kung saan si Aerita ay magiging isang kasangkapan lamang na natigil sa walang katapusang loop na iyon. Napagtanto ni Aerita na ginawa niya ang lahat ng ito para sa kanya, at plano niyang gibain ang mundo upang makabuo siya ng isa kung saan mamumuhay ito ng normal at masaya. Pero sinabihan siya ni Aerita na huwag mag-alala dahil siya ang mamamahala. Pamumunuan niya ang Demon King sa loob niya at pananatilihin siya sa ilalim ng kanyang kontrol. Dagdag pa niya na kung itinakda na ng kapalaran ng mundong ito ang lahat ng ito, pamamahalaan din niya ang kapalaran. Habang naglalaho si Hajiri, isiniwalat niya na ang kanyang piraso ay nasa headmistress na ngayon ng Liber Academy, ibig sabihin ay buhay pa rin siya sa kung saan. Ipinaliwanag ng headmistress kay Aerita na hindi nila hahayaang mawala ang kanyang buhay, dahil siya ang kanilang trump card at ang tanging paraan nila para talunin siya kung sakaling lumipat siya sa madilim na bahagi. Dahil dito, iniunat ni Aerita ang kanyang kamao at hiniling sa kanya na alagaan si Hajiri para sa kanya. Ngunit tumawa ang headmistress dahil sinusubukan niyang iligtas ang isang babae na idinisenyo upang maging katapusan niya. Pagkatapos nilang matapos, nawala siya sa kanyang manes mode, ngunit dahil doon ay nasira ang kanyang kasuutan, na nagpapakita sa mga babae ng higit pa sa dapat nilang makita. Pagkalipas ng ilang araw, nasa labas ng akademya si Aerita at iniisip si Hajiri. Nang dumating si Lelet at niyaya siyang sumama, isinama siya nito sa lungsod at sinabi niya na ito ang unang tunay niyang pagbisita simula nang lumipat siya. Bilang pasasalamat sa palagi niyang pag-aalaga sa kanya, hiniling niya rito na pumili kung saan sila pupunta. Pagkatapos ay nagpasya silang kumain habang ang ilan sa Trinity 7 ay palihim na nanunood mula sa malayo na parang mga stalker sa board. Sa restaurant, nakasalubong nila si Mira na nagtatrabaho bilang isang waitress at si Akiyo na nagluluto. Niyaya sila ni Mira na kumain ng libre, malinaw na nasisiyahan silang makita silang magkasama. Pagkatapos gumugol ng hapon, nagpasalamat si Aerita kay Lelet sa pagsama sa kanya at inamin na nalulungkot siya dahil kay Hajiri. Iniisip niya kung ano ang magagawa niya para kay Lelet pagkatapos ng lahat ng ginawa nito para sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan ni Lelet ang kanyang kamay at sinabi sa kanya na kahit na siya ay isang mapanganib na kandidato ng Demon Lord, tinatrato niya ang lahat ng mga salamangkero na parang mga kaibigan. Sinabihan siya nito na itigil ang pagiging isang napakasamang tao, ngunit inamin na lahat ay nagmamalasakit pa rin sa kanya. Nahihiya siyang hiniling ni Aerita na ipikit ang kanyang mga mata dahil may gusto siyang ibigay sa kanya. Namula ng husto si Lelet at nauutol, ngunit sa wakas ay pumayag, halatang umaasa ng isang kiss. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang pendant ang kanyang nakita. Sinabi sa kanya ni Aerita na ito ay isang protection na anteng-anteng, at kahit malakas siya, ayaw niyang may manakit sa kanya or kumuha ng masayang guro. Tunay na masaya si Lelet dahil dito at nangako siyang pahahalagahan ito.